Alvin, ang sundalo. Credit to the author. 1146-53. Ang mga pangalan po na nandito ay galing sa mga name generator. Kaya kung meron man pagkakatulad sa mga pangalan ng totoong tao o lugar, ito ay tunay na hindi sinasadya. Sasamahan kita. Napangiti si Megan. Gayunpaman, may bahid ng lungkot sa kanyang ngiti. Ang pinakamalaking pinagsisisihan niya ay ang hindi niya makita ang hamak na iyon na palaging nagpapahirap sa kanyang panaginip kahit isang beses bago siya mamatay. Gayunpaman, nang maalala niya ang magandang panahon na kasama niya ang hamak na iyon noon, wala na siyang pinagsisisihan. Walang isip na inalala muli ni Megan ang nakaraan. Una niyang nakilala ang hamak na iyon sa pamilya Lysander sa Nag-Allen City. Ang hamak na iyon ay buong tapang na pinag-aralan siya mula sa itaas hanggang sa ibaba at nagbigay sa kanya ng isang kakilakilabot na unang impresyon. Gayunpaman, habang mas nakilala niya ang halimaw na iyon, mas nadiskubre niya na hindi na ito matatagalan sa kanyang paningin kumpara sa dati. Hindi namamalayan, nagsimulang punuin ng hamak na iyon ang puso niya hanggang sa hindi na ito mabura. Sa ngayon, ang pinakapinagsisisihan ko ay ang hindi sapat na determinasyon na umalis kasama si Pickmaster Jean sa oras na iyon. Kung hindi ako mahihiwalay sa hamak na iyon sa loob ng maraming taon at mapupunta sa ganitong buhay o kamatayang sitwasyon. Marahan na bumantong hininga si Megan bago tumingin kay Kelly at humihingi ng tawad. Younger Sister Kelly, pasensya na nagkamali ako ng desisyon. Sister Megan, please don't say things like that. You're not wrong. Noon, pinili mong manatili sa likod dahil akala mo ay makakakuha ka ng mas magandang cultivation resources dito sa Yin Yang Sect para mabilis mong mapataas ang iyong lakas para tulungan si Young Master. Umiling si Kelly at nagpatuloy sa pagsasabing. Hindi ko pinagsisisihan ang pananatili sa iyo. Ito ay isang bagay na dapat kong gawin para sa Young Master. Sayang nga lang at wala pa ring silbi kahit nakalusot na tayo sa Martial Monarch stage. Isa pa rin kaming piraso ng karne sa chopping board ng isang tao na tinatapakan sa kagustuhan ng iba. Ang kanyang boses ay puno ng isang pakiramdam ng kawalan ng kakayahan na bumangon mula sa kaibuturan ng kanyang puso. Younger Sister Kelly, salamat sa lahat ng effort mo nitong ilang buwan, sabi ni Megan. Sumakit ang puso niya. Kung hindi dahil sa senior sister na humiling sa akin na maghintay, tatapusin ko na ang kaiyahiyang buhay na ito. Ako ang nagsama sa iyo sa lahat ng mga kaguluhang ito, sagot ni Kelly, nanginginig ang boses dahil sa kanyang mga luha. Silly girl, walang problema sa pagitan mo at sa akin. Kinamumuhian ko ang sarili ko dahil sa sobrang kahinaan para tulungan ka. Umiling si Megan. Nababalisa pa rin sina Megan at Kelly nang biglang lumingon ang matandang lalaki na nakatayo sa malayo na nagbabantay sa kanila. Tumingin siya sa langit at umungol, sino yan? Whoosh! Ang dagandong ng matanda ay sinabayan pa ng nakakatalim na tunog ng sipol ng hangin na humahampas sa kanya. Sa isang kisap lang ng mata, isang puting figure ang bumaba sa harap na bakuran ng malaking mansyon. Dama po ang puting figure, inihayag ang kanyang pagkakakilanlan. Isa itong babaeng nakaputi na may maselang inukit na mukha. Ang kanyang kagandahan ay maihahambing kina Kelly at Megan. Gayunpaman, hindi katulad nilang dalawa, malamig ang mukha nitong babaeng nakaputi. Naglabas siya ng malamig na aura na hindi pala kaibigan at hindi malapitan. Senior Sister. Nagulat noong una sina Kelly at Megan sa dagandong ng matanda. Gayunpaman, nagliwanag ang kanilang mga mata nang makita ang babaeng nakaputi na bumababa mula sa langit. Ang Senior Sister na ito ay ang kanilang Elder Senior Sister na kapareho nila ng Master. Ang kanyang pangalan ay Elsa. Bukod sa kanilang amo, malapit lang sila nitong Senior Sister Elsa sa Yin Yang Sect. Magkalapit silang magkapatid. Noong una, nang sila ay pinagbantaan ng Pickmaster ng Yang Pick, gusto nilang wakasan ang kanilang buhay. Gayunpaman, pinigilan sila ni Senior Sister Elsa sa huli. Ibinigay niya sa kanila ang kanyang mga salita na mahahanap niya ang Pickmaster ng Yin Pick, na nanumpa na hindi siya lalabas sa kanyang closed-door cultivation kung hindi siya gagawa ng anumang tagumpay, upang iligtas sila. Dahil dito, nagpasya silang huwag ng wakasan ang kanilang kaiyahiyang buhay. Sa sandaling ito, nagulat sila sa hitsura ng kanilang Senior Sister Elsa.
Nahanap na kaya ni Senior Sister ang kanilang master, ang Peak Master ng Yin Peak. Gayunpaman, nang tumingin sila sa langit, wala silang makitang pangalawang figure. Natigilan pa rin sina Kelly at Megan nang tumingin sa kanila si Elsa at sumigaw, "Let's go!" Whoosh! Whoosh! Si Kelly at Megan ay nagtiwala kay Senior Sister Elsa nang walang kondisyon. Hindi sila nagtanong, at agad silang lumipad upang tumayo sa likuran niya bago umakyat sa langit. Whoosh! Sinundan ito ni Elsa at pumailang lang sa langit kasama sila. Nakapasok na si Elsa nang siya ay dumating. Inalerto niya ang anak ng Peak Master ng Yang Peak na nagbabantay sa labas ng mansyon. Walang ibang pagkaantala, lumipad siya sa loob at nasaksihan ang eksena ng pag-alis nila. Natarante siya habang sumisigaw, "Elsa! Paano ka maglakas loob na hawakan ang aking bagay? Itigil sila." Oo. Pagkatapos niyang sumigaw, ang matandang lalaki na nagdala kay Kelly ay lumipad palabas na parang bola ng kanyan at hinabol sina Elsa, Kelly, at Megan. "Tumigil ka!" Sigaw ng matanda at kumilos nang makitang papalapit na siya sa tatlong babae. Sa sandaling kumilos ang matanda, isa pang dalawang figure ang sumulpot sa gilid ng mansyon. Katulad ng matanda, ang target nila ay ang tatlong babae. Halatang magkatabi sila. Nagsimulang salakayin ng tatlo sina Elsa, Kelly, at Megan na sinusubukang tumakas. Firmf! Isang malamig na ungol ang maririnig sa hangin. Sinabayan pa ito ng mga naglalakihang palad na bumagsak mula sa langit na tila umuulan ng mga palad. Si Elsa ang bumaantong hininga. Ang kanyang puting damit ay maingay na lumipad habang ang isang pares ng spirit weapon gloves ay lumitaw sa makatarungang mga kamay sa ibaba ng manggas ng kanyang damit. Siya ay naglunsad ng isang malakas na pag-atake patungo sa kanilang tatlong humahabol. Langit na sumasaklaw sa palad. Ang martial skill na ito ay ang kilalang Heaven-ranked Advanced Offensive Martial Skill sa Yin Peak. Ito rin ang pinakamalakas na palm-based martial skill sa Yin Yang Sect. Ang pag-ataking pinakawalan ni Elsa ay sinamahan ng walang kapantay na kapangyarihan. Boom! 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 Bumagsak ang mga palad na tumatakip sa langit at lupa at naging sanhi ng bahagyang kahabag-habag ang tatlong humahabol. Inilabas ng tatlo ang kanilang mga espiritong sandata at inihagis ang lahat ng kanilang mga diskarte bago sila tuluyang makaganti ng nahihirapan sa mga palad na umaatake sa kanila mula sa langit. Maya-maya, tatlong pares ng mga mata ang malamig na kumikinang at nakalok kay Elsa. Ang pinakamalakas na tao sa mga nakababatang henerasyon sa Yin Peak. Ngayon, gusto kong makita kung gaano kakalakas. Sigaw ng matanda. Siya ang unang taong naglunsad ng pag-atake kay Elsa. Mga tao ni Yin Peak. Gaano ka ng ahas kumilos ng walang ingat sa aming Yang Peak? Mamamatay ka. Ang dalawa pang lalaki na ang lakas ay kapantay ng matanda ay sumugod din kay Elsa. Mag-ingat ka, Senior Sister. Nang makita ito, naging seryoso ang mukha ni Kelly at Megan. Agad nilang inilabas ang kanilang mga spirit weapons mula sa kanilang spatial rings, sinusubukang tulungan si Elsa na labanan ang kanilang tatlong humahabol. Mauna na kayong dalawa. Kaya ko silang harapin. Agad na sumigaw si Elsa na pigilan sina Kelly at Megan. Sa sandaling ang mga salita ay lumabas sa kanyang bibig, siya ay nagsimulang kumilos muli. Ang kanyang puting damit ay lumipad sa hangin habang sinusundan ng tatlong lalaki na sumugod sa kanya. Ang tatlong iyon ay third-level martial monarch stage martial artists. Ang tatlong third-level martial monarchs ay higit pa o mas mababa sa par sa bawat isa sa mga tuntunin ng lakas. Naintindihan nila ang isang third-level monarch stage profundity at dalawang ninth-level void transformation concepts. Lahat sila ay may hawak na grade 2 spirit weapons. Nang umatake silang tatlo, pinakilos ng bawat isa sa kanila ang heaven and earth energy at nagtipon ng isang silhouette ng sinaunang itim na dragon at mahigit 3,000 silhouette ng mga sinaunang may sungay na dragon. Ang mga dragon na ito ay mukhang kahanga-hanga habang sila ay sumisingil. Ang dalawang babae, sina Kelly at Megan, ay hindi umalis kahit na sinigawan sila ni Elsa. Lahat ng nangyari ngayon ay dahil sa kanila. Kung may nangyari sa kanilang senior sister dahil dito, pagsisisihan nila ito magpakailanman at hindi na mabubuhay ng payapa. Senior sister. Nagmamadali silang sumigaw.
Bumalatay ang takot sa kanilang mga mukha nang makita nila ang tatlong third-level monarch stage na martial artist na nagpakawalan ng kanilang buong kapangyarihan laban kay Elsa. Base sa kanilang nalaman, nasa third-level martial monarch stage lang ang senior sister nila. Ang kalaliman at mga konsepto na naintindihan niya ay hindi mas malakas kaysa sa mga taong ito. Sa kanilang opinyon, ang posibilidad ay laban sa kanilang senior sister kapag nahaharap sa tatlong nagsanib puwersa. Ang dalawang babae ay hindi nang ahas na mag-aksaya pa ng oras. Mabilis silang kumawala, sinusubukang harangan ang tatlong lalaki na nagsanib puwersa para patayin ang kanilang senior sister. Kahit isa lang sa kanila ang mablock nila, at least nakikihati sila sa pasanin ng senior sister nila. Sa sandaling ito, hindi sila nag-isip para sa kanilang sariling kaligtasan. Isa lang ang nasa isip nila. Walang pwedeng mangyari kay senior sister. Gayunpaman, ang kanilang mga figure ay mabilis na huminto sa kalagitnaan ng hangin. Isang ekspresyon ng kawalang paniwala ang lumitaw sa kanilang napakaganda at maselang mga mukha bago ito napalitan ng pagkagulat. Walang takot na sumugod si Elsa patungo sa tatlong third-level martial monarchs na nagsanib puwersa. Boom! Sa pagtaas ng kanyang kamay, bumagsak ang palad ni Elsa. Isang napakalaking enerhiya ang tumaas bago ito naging mga palad na natipon sa isang maliit na bundok. Samantala, ang Heaven and Earth phenomenon sa itaas ng kanyang ulo ay may karagdagang 4,000 silhouette ng mga sinaunang may sungay na dragon. Mukha itong buhay na buhay habang sila ay umiikot at bumaba sa isang mapang-akit na paraan. May breakthrough si senior sister. Puno ng pananabik ang maselang mukha ni Kelly at Meghan. Para bang sa wakas ay nakakita na sila ng hiwa ng pag-asa sa pagtakas. Ang lakas ng isang sinaunang itim na dragon at 7,000 sinaunang may sungay na mga dragon ay kumalat ng walang pag-aalinlangan at nag-transform sa isang napakalaking palad bago ito humampas sa tatlong lalaki. Agad na bumungad sa akin ang takot sa tatlong lalaki na umaakyat kay Elsa. Nataranta, ang kanilang hingal. Shit! Kanina pa niya tinatago ang lakas niya. Damn it! Tumakas ka! Iisa ang iniisip nilang lahat. Gayunpaman, bago pa man nila magawa ang sinasabi ng kanilang isipan ay dumapo na sa kanila ang dambuhalang palad. Ang lakas ng isang sinaunang itim na dragon at 7,000 sinaunang may sungay na mga dragon ay ganap na bumalot sa kanila. Boom! Sa isang kisap lang ng mata, ang tatlong tao na orihinal na naniningil kay Elsa ay galit na naging alikabok, na wala sa mundong ito. Elsa! How dare you pumatay sa mga tauhan ng tatay ko? Sa sandaling ito, ang anak ng Pickmaster ng Yangpik, ang walang kwentang batang iyon, ay lumipad din sa langit. Sa sandaling makita niya kung paano pinatay ni Elsa ang tatlong lalaki, ang kanyang mukha ay naging sobrang putla. Gayunpaman, si Elsa ay hindi nag-abala sa kanya. Sa halip ay tumingin siya kay Kelly at Meghan. Whoosh! Whoosh! Kasabay nito, dalawang alon ng banayad na enerhiya ang lumabas sa kanyang nakataas na mga kamay at binalot sina Kelly at Meghan. Nang malapit na niyang dalhin silang dalawa sa kanya sentimo. Elsa, how dare you? Isang malakas na sigaw ang umalangaw-ngaw sa kalangitan. Nagbigay ito ng isang malakas na presyon. Sa sandaling marinig ni Elsa ang boses na ito, agad siyang natakot. Maging sina Kelly at Meghan ay namutla kaagad. Ama! Kung tungkol sa walang kwentang batang iyon, nagningning ang kanyang mga mata. Ngayong narito ang kanyang tagapagligtas, halatang nasa sabik siya. Isang tao lang ang tatawagan niyang ama. Si Emerson iyon, ang Pickmaster ng Yangpik. 1147. Whoosh! Tulad ng ihip ng hangin, isang malakas na lalaki na nakasuot ng maapoy na pulang balabal ang hamarang kay Elsa at ng dalawa pa. Ang malakas na lalaki ay may isang buong balbas at mahabang kulay abo na buhok na lumilipad sa hangin. Ang mapusyaw na kulay abong apoy ay tumaas at patuloy na sumasayaw sa kanyang katawan. Makapal ang kilay niya. Isang pahiwatig ng pagiging maharlika ang makikita sa pagitan ng kanyang mga kilay. Hindi na kailangan para sa kanya na sadyang ipakita ang kanyang maharlika. Ang mga mata sa ibaba ng makakapal na kilay ay kalmadong nakatitig sa tatlong babae. Parang wala lang sila sa paningin niya. Ama! Sa sandaling ito, ang walang kabuluhang batang iyon na sumusunod kay Kelly ay pumunta sa malakas na lalaki.
Ang malakas na tao ay walang iba kundi ang Peak Master ng Yang Peak, Emerson. Megan. Makikita ang pagmamahal sa mga mata ni Emerson nang tumingin siya sa binatang iyon. Ang binata, si Ferdy, ay ang kanyang nag-iisang anak na lalaki. Pare, gusto ko siyang pakasalan ngayon. Tumingin si Ferdy kay Kelly ng masama habang itinuturo siya nito. Ayoko nang maghintay pa. Huwag kang mag-alala. Ngumiti si Emerson ng magiliw. Hahayaan kitang pakasalan ngayon. Gayunpaman, hindi mo ako dapat biguan. Bigyan mo ako ng apo. Oo. Tuwang-tuwang tumango si Ferdy matapos makuha ang pahintulot ni Emerson. Samantala, malamig na kumikinang ang maningning na mga mata ni Kelly matapos niyang marinig ang usapan ng mag-ama. Desidido niyang sinabi, mas gugustuhin kong mamatay kaysa ipagkanulo ang aking young master. Iwanan mo na ang pag-iisip na iyon. Ipapapatay ko sa tatay ko si Megan kapag tumanggi kang pakasalan ako. Ngumisi si Ferdy. Tiningnan niya si Megan na parang nanalo na siya. Ang magandang mukha ni Megan ay naging malungkot habang kumikinang sa kanyang mga mata ang layuning pagpatay. Parang gusto niyang putulin si Ferdy. Hindi niya pinansin si Ferdy. Sa loob-loob niya, nakapagdesisyon na siya. Mas gugustuhin niyang mamatay kaysa hayaang gamitin siya ng iba para banta si Sister Kelly. Peak Master Emerson. Nagsalita si Elsa sa sandaling ito. Lalong nanlamig ang kanyang mukha habang maingat na binibigkas ang bawat salita sa kanyang malalim na boses. Hindi ka ba natatakot na hanapin ka ng aking Panginoon at ng Peak Master ng Yin Peak kapag lumabas na sila dahil naglakas loob kang banta sa mga disipulo ng ating Yin Peak? Hahaha. Tumawa ng malakas si Emerson nang matapos magsalita si Elsa. Baka sa kanyang pagtawa ang paghanga. Ang pinag-uusapan mo ba ay ang iyong master at ang Peak Master ng Yin Peak? Sa tingin mo ba ay hindi ka nila narinig nang pumunta ka sa ipinagbabawal na lugar para hanapin sila? Napakawalang muwang. Pinandilatan ni Emerson si Elsa nang may pang-aalipusta. Binisita ko sila sa ipinagbabawal na lugar ng Yin Peak noong ikalawang araw ng kanilang closed-door cultivation. I must say, hindi naman masama ang kakayahan nila. Bagamat nasaktan sila ng husto, nagawa nilang makayanan ang 30 hampas mula sa akin nang magkasama silang lumaban. Bago mamatay ang iyong amo, lumuhad siya at nakiusap na palayain ko na kayong tatlo. Ngayong naalala ko na, medyo nakakalungkot. Sok-sok. Nginisyan sila ni Emerson na may ngiti sa kanyang mukha. Guru. Nang marinig ni na Elsa, Kelly, at Megan ang mga salita ni Emerson, ang kanilang mga ekspresyon ay nagbago ng husto. Tumulo ang mga luha sa kanilang mga mukha habang umiiyak. Patay na ang amo nila. Pinatay siya ni Emerson. Ang kanilang Panginoon ay nag-aalala pa rin sa kanila kahit sa sandali bago siya mamatay. Sa sandaling ito, ang kanilang mga puso ay sumasakit. Matingkad nilang naalala ang lahat ng mga panahong kasama nila ang kanilang Panginoon. Namumula ang mga mata ni Megan habang nakatitig kay Emerson ng may paghihiganti. Malamig niyang tanong, bakit mo ginawa iyon? Sa sandaling ito, nakatingin din sina Elsa at Kelly kay Emerson ng may paghihiganti. Bakit ko ginawa iyon? Lumawak ang ngiti ni Emerson. Magandang tanong. Ang Yang Peak at Yin Peak ay magkasama sa loob ng libu-libong taon sa Yin Yang sect. Gayunpaman, sa nakalipas na daan-daang taon, walang binanggit ang sect leader kapag pinag-uusapan ng mga tagalabas ang tungkol sa Yin Yang sect. Napag-uusapan lang nila ang Peak Master ng Yin Peak at Yang Peak. Ito ay dahil wala tayong sect leader sa nakalipas na daan-daang taon. Gayunpaman, iba na ngayon. Sa pagkamatay ng Peak Master ng Yin Peak, hindi ko na kailangang ibahagi ang spotlight sa sinuman. Ako ang magiging unang sect leader sa Yin Yang sect sa daan-daang taon. Sabi ni Emerson. Baka sa kanyang mukha ang saya at bakas ng pagkabaliw sa kanyang mga mata. Kelly, Megan, gagawa ako ng ice seal kay Emerson kapag hindi niya namamalayan. Tumakbo ka ng mas mabilis. Umalis sa Yang Peak at humanap ng lugar na mapagtataguan bago siya makalaya mula sa ice seal, sabi ni Elsa kina Kelly at Megan sa pamamagitan ng voice transmission. She looked solemn na parang nakapagdesisyon na siya. Ice seal. Senior sister, kung aalis kami, aalis ka sa amin. Senior sister,
hindi ka namin iiwan dito mag-isa. Nagbago ang mga ekspresyon ni Kelly at Meghan nang marinig nila ang mga salita ni Elsa sa pamamagitan ng voice transmission. Natural, alam nila ang tungkol sa ice seal na binanggit ng senior sister nila. Ito ay ang likas na kakayahan na taglay ni Elsa bilang isang variant. Maaari itong mag-freeze ng isang lugar upang pigilan ang lahat sa loob ng lugar sa loob ng maikling panahon. Gayunpaman, kung gusto niyang pigilan ang isang powerhouse tulad ni Emerson, kakailanganin niyang maubos ang kanyang life energy para mapanatili ang ice seal. Sa madaling salita, ang kanilang senior sister ay nagplanong isakripisyo ang sarili para bigyang daan ang kanilang kinabukasan. Nakita ni Emerson at ng kanyang anak na nagbago ang mga mukha ni Kelly at Meghan. Gayunpaman, hindi nila ito pinag-isipan dahil inaakala nilang natatakot ang dalawang babae. Kelly, Meghan, makinig ka sa akin. Kung hindi kayo aalis ngayon, lahat tayo ay mamamatay dito ngayon. Kung mangyayari iyon, wala nang matitira para maghayganti sa ating Panginoon, matigas na sabi ni Elsa sa pamamagitan ng voice transmission. Ingatan mo ang iyong sarili pagkatapos mong umalis. Gamit ang iyong talento, hanggat pareho kayong nabubuhay, magagawa mong ipaghiganti ako at master sa hinaharap. Natahimik sina Kelly at Meghan matapos nilang marinig ang mga salita ni Elsa sa pamamagitan ng voice transmission. Iyon ang unang pagkakataon na nagsalita ang kanilang senior sister ng ganito kahigpit sa kanila. Naiintindihan nila ang kanyang intensyon. Kahit na ayaw nilang mabuhay para sa kanilang sarili, kailangan nilang mabuhay para sa kanilang amo at senior sister. Sa sandaling ito, nagkatinginan sina Kelly at Meghan. Kitang-kita nila ang kalungkutan at determinasyon sa maliwanag na mga mata ng isa't isa. Pumunta ka. Isang malamig na utos ang biglang umalangaw-ngaw sa hangin. Dumagundong ito sa mga tainga ni Kelly at Meghan. Si Kelly at Meghan na parehong nakahanda ay biglang lumipad. Para silang dalawang kidlat habang patungo sila sa tapat ng direksyon ng Yangpik. Hanggat makakaalis sila sa Yangpik, makapasok sila sa bundok na may komplikadong terrain. Malaki ang tsansa nilang mabuhay kung makakarating sila sa bundok. Samantala, ang pitmaster ng Yangpik na nagulat sa sigaw ni Elsa ay naging malungkot. Napatingin siya sa dalawang silhouette na tumatakbo palayo sa mga sandaling ito. Pare! Kunin mo sila! Udyok ni Ferdy nang mabawi niya ang kanyang katinoan. Gayunpaman, nang hahabulin na sana ni Emerson sina Kelly at Meghan, napansin niya ang isang alon ng napakalamig na aura na dumampi sa kanya at sa kanyang anak bago ito bumalot sa kanila. Parang biglang naging yelo ang hangin sa paligid nila. Nararamdaman niya ang lamig na tumatago sa kanyang katawan na para bang tinatangka siya nitong palamigin at gawing iskultura ng yelo. Meghan. Ang lamig ay hindi gaanong mahalaga kay Emerson. Napakawalang kwenta nito sa puntong natanggal niya ang sipon na tumusok sa katawan ng kanyang anak sa pamamagitan lamang ng pagtaas ng braso. Elsa, hindi ko inaasahan na itatago mo ang kakayahan mo ng ganito ka-Jose. Naintindihan mo na ang ice profundity. Tinitigan ni Emerson si Elsa habang dinadala niya ang kanyang anak. Papatayin na sana niya si Elsa para mahabol niya ang dalawang babaeng nakatakas. Pero agad ding nagbago ang ekspresyon niya. Napansin niyang palamig ng palamig ang hangin. Sa isang kisap lang ng mata, nabuo ang isang layer ng matigas na yelo at nakulong siya at ang kanyang anak sa loob nito. Bang! Siya ay umatake sa siklab ng galit, ngunit ang kanyang pag-atake ay nag-iwan lamang ng hindi gaanong kabuluhan sa matigas na yelo. Fu! Di nagtagal, nakita niya ang pagbabago sa ekspresyon ni Elsa bago ito tumalsik ng isang subo ng dugo nang salakayin niya ang matigas na yelo. Si Elsa ay nagpatuloy sa pag-hover sa hangin. May determinadong ekspresyon sa kanyang maputlang mukha. Kahit nanginginig ang katawan niya ay parang nakahawak pa rin siya. Sa sandaling ito, nagsimulang pumuti ang malasutlang itim na buhok ni Elsa. Sa bilis na ito, ang kanyang itim na buhok ay magiging ganap na puti nang wala sa oras. Nagbago ang ekspresyon ni Ferdy habang pinagmamasdan ang dalawang silhouette na tumataka sa tapat ng direksyon ng Yangpik. Malapit na silang mawala sa paningin niya. Natarante siya at hinimok ang kanyang ama, pare. Bilisan mo. Paalis na sila.
Kinain niya ang life energy niya. Hindi ito ice profundity. Ito ay isang likas na kakayahan. Di nagtagal, nanambalik si Emerson, at nagbago ang kanyang ekspresyon. Itong Elsa ay talagang isang variant. Narinig na niya ang mga chismis tungkol sa pagiging variant ni Elsa sa nakaraan, ngunit hindi niya makumpirma kung ito ang katotohanan dahil hindi pa niya ito nakitang ginagamit ang kanyang likas na kakayahan. Sa wakas ay nasaksihan niya ang likas na kakayahan ni Elsa ngayon. Bukod dito, ito ay ang uri ng likas na kakayahan na nag-drain sa kanyang life energy. Isang maapoy na pulang saber ang lumitaw sa kanyang kamay mula sa manipis na hangin. Habang tumataas ang isang saber ray mula sa sable, sinubukan niyang buksan ang makapal at matigas na yelo sa kanilang paligid. Gusto niyang basagin ang yelo para mahabol niya ang dalawang babae. Whoosh! Ang saber ray ay tumakbo ng talamak sa sable sa kanyang kamay. Tila nag-transform siya sa isang sable nang marahas niyang hinampas ang yelo sa lakas na tila ipinagkaloob ng Diyos. Bang! Isang bitik ang biglang lumitaw sa matigas na yelo. Kumalat ang crack bago ito unti-unting bumagal at tuluyang tumigil. Paano ito posible? Nagbago ang ekspresyon ni Emerson nang makita niyang hindi nabasag ang yelong nakakulong sa kanila matapos niyang gamitin ang kanyang buong puwersa para laslasin ito gamit ang kanyang saber. Pare! Lumalayo sila. Lumalayo. Mabilis. Mabilis. Malaking pagbabago ang ekspresyon ni Ferdy nang makita niyang nawala ang dalawang silhouette mula sa yampik. Gusto kong makita kung gaano katagal mo kakayanin ang laslas mula sa aking sable. Nakita ni Emerson si Elsa na halos puti na ang buhok na naglalabas ng dugo habang umaaligid sa labas ng matigas na yelo. Malamig na kumikinang ang kanyang mga mata habang patuloy sa paglalaslas gamit ang kanyang sable. Nakaramdam siya ng labis na kahihiyan na pinigilan siya ng third-level martial monarch stage martial artist. Kailangan niyang gumamit ng sariwang dugo para alisin ang kahihiyan na ito. Whoosh! 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 Sa wakas, isang malakas na kalabog ang narinig pagkatapos ng tatlong laslas. Sa wakas ay binasag ni Emerson ang matigas na yelo sa kanilang paligid. 11:48. Freewa. Sa ikalawa ay nabasag ang matigas na yelo, si Elsa na ang buhok ay pumuti na ay nagluwa ng malaking subo ng dugo, at nagsimula siyang umindayog. Ang magandang mukha ni Elsa ay kasing putla ng papel, ngunit siya ay nakangiti ng mahina. Ginawa niya ito. Nagawa niyang bumili ng oras para makatakas ang kanyang dalawang junior sisters. Kelly, Megan. Please live well, mahinang ungol ni Elsa. Emph. Isang panunuya ang umalangaw-ngaw sa hangin habang ang isang saber ray ay sumusugod kay Elsa. Tumagos ito sa katawan niya bago pa siya makapag-react. Namatay si Elsa, at nahulog ang kanyang katawan mula sa langit. Pare! Habulin mo na ang dalawang beach. Huwag mo silang hayaang makatakas. Hinimok ni Ferdy si Emerson. Sige. Tumanggaw si Emerson at inilagay ang sable. Isinama niya ang kanyang anak upang habulin ang dalawang alagad ni Inpik na tumakas. Bagamat nag-aksaya siya ng ilang oras dito, naniniwala siyang hindi masyadong nakatakas ang dalawang babaeng disipulo. Tiwala siyang maaabutan niya ang mga ito kahit na umalis siya ngayon. Whoosh! Lumipad palabas si Emerson kasama si Ferdy habang papunta sila sa direksyon kung saan pumunta sina Kelly at Megan. Peakmaster of Yang Peak. Ipakita ang iyong sarili. Noong lumilipad si Emerson kasama si Ferdy, isang dumadagandong na boses ang umalangaw-ngaw sa kalangitan at sa buong Yang Peak. Lumikha ito ng kaguluhan sa Yang Peak. Sino yun? Sinong napaka-daring? Maraming matatanda at disipulo ni Yang Peak ang umalis sa kanilang mga tirahan at tumingin sa langit. Swoosh! Habang nakatingin sila sa langit, ang tanging naririnig lang nila ay isang nakakatalam na tunog ng sipol ng espada na nagmumula sa itaas. Hindi nagtagal, nakita nila ang isang malaking limang kulay na sinag ng espada sa likod ng mga ulap. Ang limang kulay na sinag ng espada ay bumaba mula sa langit at mabangis na tinungo ang Yang Peak. Nako, hindi. Karamihan sa kanila ay may masamang pakiramdam tungkol dito, at ang kanilang mga mukha ay nagbago ng husto. Bang!
Sa kalaunan, ang 5 kulay na sinag ng espada sa kalangitan ay dumapo sa tuktok ng Yangpik at tumago sa tuktok. Ang buong Yangpik ay nagsimulang lumindol bigla. Ang buong bundok ay nanginginig na parang may lindol. Bang! 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 Gumugulong ang mga bato mula sa tuktok ng Yangpik. May mga hiyawan ng pagkawasak, at marami ang nasugatan mula sa mga bumabagsak na bato. Naturally, mas marami ang lumilipad palabas ng Yangpik. Bang! Maya-maya pa, isa na namang nakakabinging pagsabog ang tumunog. Ang malaking 5 kulay na sinag ng espada na tumago sa bundok ng Yangpik ay nagdulot ng naipon na lava na tumalsik. Ang dumadagindong na lava ay tumalsik mula sa tuktok ng Yangpik na nabasag at natapon sa lahat ng direksyon. Parang umuulan ng apoy. Ang diaktibong bulkan ng Yangpik ay biglang naging aktibo. Napahamak. Napahamak si Yangpik. Maraming mga alagad ni Yangpik ang nag-hover sa malayo para manood. Baka sa kanilang mga mata ang kawalan ng pag-asa ng pagmasdan ng tuktok na natatakpan ng lava. Sino yan? Sino ang Sumire sa Yangpik natin? Kahit sino pa siya, wala tayong kalaban-laban para sa kanya. Ang magagawa lang natin ay umasang mabigyan tayo ng hustisya ng ating Peakmaster, 2 Vice Peakmasters, at Guardian Elder. Ang pagsira sa ating Yangpik ay katumbas ng paghahanap ng gulo sa buong Yin Yang sect. Kahit sino pa ito, dapat niyang bayaran ang halaga. Maraming mga disipulo ni Yang sect ang galit na sumisigaw. Ang pagsabog ng bulkan ay ganap na nawasak ang kanilang lupang sinasaka. Sino yan? Sa una, nagpasya si Emerson na huwag pansinin ang taong humiling sa kanya na magpakita ng kanyang sarili. Dinala niya ang kanyang anak habang patuloy na hinahabol ang 2 alagad ni Yangpik. Gayunpaman, ang tunog ng pagsipol ng espada, ang nakakagulat na pagsabog, at ang mapangwasak na hiyawan ay nagbigay sa kanya ng masamang pakiramdam. Lumingon siya ng katutubo upang hanapin ang Yangpik kung saan siya nakatira halos buong buhay niya na naliligo sa dagat ng apoy. Ang tuktok ng Yangpik ay patuloy na nagbubuga ng mainit na lava. Ginawa nitong tila umuulan ng apoy sa Yangpik. Pare, ano? Anong nangyari? Laking gulat ni Ferdy nang makita niya ang eksena sa harap niya. Sino yan? How dare you destroy my Yangpik? Nagalit si Emerson. Siya ang Peakmaster ng Yangpik at malapit ng maging sect leader ng Yin Yang sect. Paano niya matitiis na panoorin ang sekta na malapit ng mahawakan niya na mawawasak ng ganoon lang? Whoosh! Nang walang karagdagang pagkaantala, binitawan ni Emerson si Ferdy at nag-iisang tumungo sa langit. Tila naging sable siya habang lumilipad. Kahit sino ka man, dudurugin kita dahil sa pagsira sa Yangpik ko. Galit na sabi ni Emerson sa pamamagitan ng nakapikit na mga ngipin habang papunta siya roon. Mukhang hihintayin kong patayin ni tatay ang taong iyon bago hanapin ang 2 asong iyon. Medyo ayaw ni Ferdy habang sinusulyapan niya ang bundok na may komplikadong lupain sa ilalim ng kanyang mga paa. Hindi nagtagal, lumipad siya sa direksyong pinuntahan ni Emerson. Gusto niyang makita kung ano ang nangyayari. Gusto kong makita kung sino ang nang-ahas na guluhin ang aking ama at sirain ang Yangpik. Dapat mamatay ang sino mang maglakas loob na sumalungat sa ating Yin Yang sect. Bulong ni Ferdy sa sarili habang kumikinang ang kanyang mga mata. Whoosh! 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 3 silhouette ang dumating sa itaas ng Yangpik kung saan ang lava ay patuloy na bumubuga ng walang tigil. Ang mga silhouette ay 2 matandang lalaki at isang nasa katanghaliang gulang na lalaki. Sa kasalukuyan, lahat sila ay may nakasulat na galit sa kanilang mga mukha. Whoosh! Hindi nagtagal, dumating si Emerson sa tuktok ng Yangpik. Peakmaster. Binati ng isa sa mga matatandang lalaki at nasa katanghaliang gulang si Emerson nang makita siya. Sila ang Vice Peakmasters ng Yangpik. Ang kanilang posisyon at lakas ay nasa ibaba lamang ng Peakmaster na nakatayo sa kanilang harapan. Ang isa pang matandang lalaki ay ang Guardian Elder ni Yangpik. Ang kanyang kakayahan ay kapantay ni Emerson ang Peakmaster ng Yangpik kahit na sa mga tuntunin ng seniority, siya ay isang henerasyon na mas mataas. Junior Uncle. Tumingin si Emerson sa Guardian Elder ng Yangpik pagkatapos tumango sa 2 Vice Peakmasters.
Bahagyang tumango ang Guardian Elder. Nakataas ang isang kilay niya nang malungkot ang mukha niya. Parang may napansin siya, at bigla niyang inangat ang ulo niya para tumingin sa langit. Sinundan din siya ni Emerson at ng dalawa pang Vice Pickmasters ng Yangpik ng tingin. Sa di kalayuan, 4 na silhouette ang lumitaw sa kanilang mga mata. Nangunguna ang isang binata na nakasuot ng lila at babaeng nakasuot ng pula. May bakas ng lamig sa pagitan ng mga kilay ng binatilyong naka-purple na naglalakad sa pangunguna. Malamig na kumikinang ang kanyang mga mata na tila lalamunan ng sinumang lalapit sa kanya. Napakabata pa ng binata na nakasuot ng lila. Mukha siyang 25 years old at the most. Napakaganda ng mukha ng babaeng nakasuot ng pula sa tabi ng binata na nakasuot ng lila. Gayunpaman, ang kanyang mukha ay tila natatakpan ng isang layer ng hamog na nagyelo. Siya ay naglalabas ng isang hindi malapitan na aura. Ang babaeng nakasuot ng pula ay tila nasa early 20s. Mas bata pa siya kaysa sa binata na naka-purple. Samantala, isang nasa katanghaliang gulang na lalaki na nakasuot ng plain robe at isang malaki at matangkad na matanda na nakasuot ng gintong robe ay naglakad sa likod ng binata na naka-purple at ng pulang babae. Napatingin si Emerson sa kanilang 4. Ang kanyang mga mata ay kumikinang habang nagtanong sa kanyang malalim na boses, "Sino ka? Kayo ba ang Sumire sa ating Yangpik gamit ang espadang iyon?" Ang dalawang Pickmasters ng Yangpik at ang Guardian Elder ay tumingin sa kanilang 4, naghihintay ng kanilang sagot. Pagkaraan ng ilang sandali, napagtanto nilang sinadyang binaliwala ng 4 na tao ang Pickmaster ng Yangpik. Junior Grand Uncle, Vice Pickmasters. Sa sandaling ito, naabutan sila ng anak ni Emerson na si Ferdy. Tumayo siya sa likod ni Emerson at bahagyang yumuko sa Guardian Elder ng Yangpik at sa dalawang Vice Pickmasters. Nawala ang galit sa kanilang mga mukha na nakatutok sa 4 na nanghihimasok at napalitan ng ngiti. Tumingin si Ferdy sa 4 na figure na papalapit sa kanila na nakakunot ang noo at tinanong si Emerson, "Pare, sino sila?" Gayunpaman, nagningning ang kanyang mga mata nang makita ang pulang-pulang ginang sa pangunguna. Napakagandang babae. Mukhang kasing ganda siya ni Kelly, Megan, at Elsa. Sino ang Pickmaster ng Yangpik? Sa wakas ay nagsalita ang naka-purple na binata sa pangunguna. Nang marinig ni Emerson at ng iba pa ang kanyang boses, naging malungkot ang kanilang mga mukha. Nakilala nila ang boses niya. Ito rin ang boses na humihiling na makita ang kanilang Pickmaster kanina. Malungkot na ekspresyon ang mukha ni Emerson habang tinanong niya ang binata na naka-purple, "Ikaw ba ang humiling sa akin na magpakita ng sarili ko kanina?" Ang pangkat na pinamumunuan ng binata na nakasuot ng lila ay binubuo nina Alvin, A. Sentimo, Irish, Jack, at Gold Thug na nagmula sa sangay ng Berserk Mongrel Rodent Clan hanggang sa Yin Yang Sect. Agad silang sumugod dito nang malaman nila ang lokasyon ni Yangpik. Nang makarating sila sa itaas ng Yangpik, ang galit na pinipigilan ni Alvin ay sumabog sa sandaling naisip niya ang tungkol sa kanyang dalawang nobya na nasa panganib. Pagkatapos niyang sumigaw sa Pickmaster ng Yangpik upang ipakita ang kanyang sarili, bumuo siya ng isang malaking 5 kulay na sword ray sa pamamagitan ng pagsasama-sama ng Fused Profundity, Sword Profundity, at Origin Energy. Ginamit niya iyon para tumagos sa Yangpik. Nagdulot ito ng pagsabog ng bulkan ng Yangpik at naging dagat ng apoy. "Ikaw ang Pickmaster ng Yangpik." Malamig na tinitigan ni Alvin si Emerson pagkatapos niyang marinig ang mga salita ni Emerson. "So, ikaw ang nang-hostage ng fiancés ko at pinipilit ang isa na pakasalan ng anak mo." Habang nagsasalita si Alvin, A. Sentimo, bumangon ang hangarin sa pagpatay sa kanyang katawan. "Mga fiancé mo." Kumunat ang noo ni Emerson. Hindi niya maintindihan ang sinabi ni Alvin. "So ikaw ang fiancé, karapatang-ari ng dalawang beach." Nag-react agad si Ferdy. Pinagmasdan niya si Alvin na may selos sa kanyang mga mata. "Kaya mas gusto ng dalawang beach ang isang bading na katulad mo." Sa buong katapatan, naisip ni Ferdy na ang binatang nakasuot ng lila na nakatayo sa kanyang harapan ay gwapo. Ang kanyang karisma ay nagpahiya sa kanyang sarili.
Sa makatuwid, ang tanging bagay na maaari niyang gawin ay maliitin siya sa pamamagitan ng mga salita. Mga asong babae. Nang marinig ni Alvin ang mga salita ni Ferdy, agad niyang ipinikit ang kanyang mga mata at ang 5 kulay na hugis espada na apoy ay lumundag sa kanyang katawan. Nagpakita ito ng maringal at makapangyarihang aura. Whoosh! Kasunod nito, narinig na lamang ni Emerson at ng 3 matataas na opisyal ng Yampik ang panandaliang tunog ng pagsipol ng espada sa hangin. Pa! Pa! Sa sumunod na segundo, umalangaw-ngaw sa hangin ang tunog ng kung anong kaluskos na sinundan ng mapangwasak na hiyawan. Naging dahilan ng pagbabago ng lahat ng mukha nila. 11:49. Napalingon silang 4 matapos nilang marinig ang tunog. Ang una nilang nakita ay sariwang dugo na tumalsik sa hangin. Naputol ang braso ni Ferdy sa kanyang katawan at nahulog mula sa langit. Samantala, si Ferdy ay sumisigaw sa matinding paghihirap. Whoosh! Ang mukha ni Emerson ay naging malungkot. Hindi siya naglakas loob na magantala habang itinataas niya ang kanyang braso. Isang invisible energy ang lumabas at hinawakan ang naputol na braso ng kanyang anak. Parang kidlat siyang gumalaw sa tagiliran ng kanyang anak at sinubukang muling ikabit ang naputol na braso sa kanyang katawan. Whoosh! Ang isa pang panandaliang tunog ng sipol ng espada ay muling tumunog. Katulad ng dati, si Emerson at ang iba pa ay walang oras na mag-react. Pa! Arg! Ito ay tunog ng isang bagay na nabasag muli. Napaungol si Emerson, ang Pickmaster ng Yampik, habang tinatangka niyang tiisin ang sakit dahil sa pagkaputol ng kanyang braso. Ang braso iyon na nakahawak sa putol na braso ng kanyang anak. Bago niya nagawang ikabit ang naputol na braso ng kanyang anak ay naputol ang sariling braso. Sa sandaling ito, nahulog mula sa itaas ang 2 putol na braso na pinagdugtong. Sa isang kisap lang ng mata, nahulog sila sa nakakapasong lava na patuloy na bumubuga mula sa Yampik at nasunog na naging abo. Si Emerson at ang iba pa ay hindi nang ahas na kumilos. Ang dahilan kung bakit sila naging masunurin ay dahil sa mga salita ng lalaking nakasuot ng lila. Puputulin ko ang mga braso ng mga naglalakas loob na muling ikabit ang mga brasong iyon. Ang malamig at nakakatakot na boses ay pumasok sa tainga ni Emerson at ng iba pa. Nagdulot ito ng panginginig sa kanilang mga gulugod. Gayunpaman, hindi nila pinagdudahan ang mga salitang sinabi ng taong iyon. Sino? Ikaw. Pinipigilan ni Emerson ang sariwang dugo na umaagos mula sa sugat mula sa kanyang naputol na braso habang nakatingin sa binata na naka-purple. Mapatla ang kanyang mukha, at may takot at gulat sa kanyang mga mata. Samantala, mataimtim na tiningnan ng Guardian Elder at Vice Pickmasters ng Yampik ang binata na nakasuot ng purple. Hindi nila naabutan ang mga galaw ng binata na nakasuot ng lila sa parehong beses nang iwagayway nito ang kanyang espada. Napakabilis nito na hindi sila makapag-react sa oras. Batay doon, masasabi nilang hindi mababa ang kakayahan ng binata na nakasuot ng lila. Kung tutuusin, baka mas malakas pa siya sa kanila. Matapos pigilan ni Ferdy ang pagdurugo ng kanyang sugat, nanatili siyang tahimik. Bagamat siya ay galit na galit, alam niyang hindi niya kayang saktan ang asawa ni Kelly at Megan. Paano posible na napakalakas ng fiancé ng 2 asong babae? Nakaramdam ng ayaw si Ferdy. Hindi niya mapigil ang mapasigaw sa kanyang puso. Nahihiya na siya na natalo siya sa lalaki sa parehong hitsura at karisma. Ngayong natuklasan niyang malayo na ang kakayahan ng tao kaysa sa kanya, lalo siyang nakaramdam ng hinanakit. Mukhang mas bata siya sa akin. Paano posible na ang kanyang cultivation base ay napakalakas? Demonyo. Siguradong isa siyang demonyo na nabuhay ng 100 taon. Sa kalaunan, sinimulan ni Ferdy na aliwin ang kanyang sarili, ang 2 iyon ay tunay na asong babae. Hindi ako makapaniwala na nakakita sila ng demonyong nabuhay ng 100 taon para maging fiancé nila. Gusto kong makita sina Kelly at Megan. Mahinahong sabi ni Alvin habang malamig na nakatitig kay Emerson. Ang 5 kulay na sinag ng espada sa kanyang katawan at ang heaven and earth energy na hindi pa nabuo ang heaven and earth phenomenon sa itaas ng kanyang ulo ay nawala.
Mukha siyang kalmado, ngunit may bakas ng pagpatay na nakatago sa kaibuturan ng kanyang mga mata. Ang pressure na ibinubuga niya ay parang isang higanteng bato na dumidiin sa katawan ng isang tao. Kung hindi ko sila nakita pagkatapos ng 30 paghinga, mamamatay talaga ang anak mo. Binyanta ni Alvin ang pickmaster ng yampik na si Emerson. Hindi mo ako sinasagot. Sino ka? Lalong naging pangit ang ekspresyon ni Emerson. Hindi pa siya nabantaan ng ganito. Ang origin energy sa kanyang katawan ay naging malagatas na apoy na sumibol bago ito naging maapoy pulang apoy. Pinalibutan ng mga bolts ng lilang kidlat ang nagninangas na pulang apoy. Whoosh! Nang lumitaw ang saber energy, ang mga apoy na pinagsama-sama ng mga bolts ng purple na kidlat na pumapalibot sa katawan ni Emerson ay naging isang napakalaking apoy na hugis sable sa isang kisap lamang ng mata. Tila kaya nitong mapunit ang langit. Fire profundity. Kalaliman ng kulog. Saber profundity. Nang lumitaw ang isang malaking maapoy na pulang saber sa kamay ni Emerson, ang enerhiya ng langit at lupa ay dumagundong sa itaas ng kanyang ulo. Di nagtagal, nabuo nito ang heaven and earth phenomenon. Sunod-sunod na lumitaw ang mga silhouette ng sinaunang may sungay na dragon. Sila ay tumingin marilag kapag sila ay lumitaw sa langit. Sa susunod na segundo, lumitaw ang 4 na sinaunang itim na mga dragon. Sa paghahambing, ginawa nilang tila hindi gaanong mahalaga ang daan-daang mga sinaunang may sungay na mga dragon. Ika-8 antas ng Martial Monarch Stage. Grade 1 Spirit Saber. Ika-8 antas ng Monarch Stage Fire Profundity. 5th level Monarch Stage Saber Profundity. 3rd level Monarch Stage Thunder Profundity. Ito ang lawak ng kakayahan ni Emerson. Kaya niyang pakilusan ang lakas ng 4 na sinaunang itim na dragon at malapit sa 1,000 sinaunang may sungay na dragon. I told you liar. I'm Kelly and Megan's fiancé. I don't want to repeat myself for the 3rd time. At saka, 25 breaths pa ang natitira mo. Nakaharap kay Emerson na may lakas ng 4 na sinaunang itim na dragon at malapit sa 1,000 sinaunang may sungay na mga dragon, na natiling hindi nababagabag si Alvin. Mahinahon niyang sinabi, kung hindi ko sila makita pagkatapos ng 25 paghinga, kailangan mong kunin ang katawan ng iyong anak. Tignan natin kung kaya mo yan. Hindi na napigilan ni Emerson na sa simula ay nagalit sa banta ni Alvin nang banta siya ni Alvin sa pangalawang pagkakataon. Tumakbo siya papunta kay Alvin pagkatapos niyang sigawan siya. Bagamat ang 2 paghampas ng espada ni Alvin ay napakabilis na hindi man lang siya nakapag-react sa oras, siya ay tumatanggi. Inaliw niya ang sarili at sinabi sa sarili na wala siyang oras para mag-react dahil hindi niya pinapansin. Kung hindi, nagawa niyang depensahan ang kanyang 2 strike. Whoosh! Si Emerson ay tumakbo palabas sa bilis ng liwanag. Sa pag-awit niya ng kanyang sable, tila siya ay naging isang higanteng nagninangas na sable na napapaligiran ng makapal na kidlat. Ang dambuhalang naglalagablab na sable ay nagbuga ng nakakapasong aura. Nagliyab din ang hangin ng Tangean ito kasama ng sable. Naramdaman ng mga taong naruroon sa eksena ang nagninangas na hangin na humahampas sa kanila. Pakiramdam ko ay inilagay sila sa isang kalan. Mamatay. Galit na sumigaw si Emerson nang nasa itaas ng ulo ni Alvin ang maapoy na pulang dambuhalang saber. Bang! Muling bumangon ang apoy sa naglalakihang naglalagablab na sable. Ang makapal na bolts ng lilang kidlat ay naging mas makapal habang ang isang nakakatakot na aura ay tumakas. Whoosh! Ang pagtaas ng enerhiya ng napakalaking naglalagablab na saber ay nagdulot ng bilis at lakas nito na tumaas sa tuktok nito habang bumababa ito patungo kay Alvin upang hatiin siya sa 2. Samantala, pigil hininga ang lahat sa eksena. Mamatay! Mamatay! Si Ferdy ay may maniacal look sa kanyang mukha. Sa kanyang palagay, sa sandaling dama po ang sable ng kanyang ama sa binatilyong nakasuot ng lila na pumutol sa kanyang braso, tiyak na mahahati sa 2 ang binata. Taliwas kay Emerson at sa kanyang anak na nawala ng malay, ang Guardian Elder at ang 2 Vice Pickmasters ng Yampik ay nakasimangot habang ang isang nakababahalang damdamin ay umusbong sa kanilang mga puso.
Samantala, ang babaeng nakasuot ng pula, si Irish, ay tahimik na nakatayo sa tabi ni Alvin. Nanatiling kalmado ang kanyang ekspresyon na parang hindi niya alam ang saber na papalapit kay Alvin. Tahimik ding nakatayo sina Jack at Gold Todd sa likod ni Alvin. Para silang Irish. Buong tiwala sila sa tagumpay ni Alvin. Whoosh! Sa paglabas ng napakalaking naglalagablab na sable, sumunod ang mga alon ng nakakapasong aura. Nang nasa itaas na ito ng ulo ni Alvin, pakiramdam niya ay itinapon siya sa dagat ng apoy. Tumayo si Alvin kahit na malapit sa kanya ang napakalaking flame saber. Gayunpaman, ang kanyang enerhiya ay patuloy na tumaas bago ito naging 35 kulay na Divine Dragon sa isang kisap lamang ng mata. Ang 35 kulay na Divine Dragon ay kumikinang sa sword energy. Mabilis sila at nilalaslas na parang matalim na espada habang umiikot sila sa katawan ni Alvin. Isang magaan na kalasag ang mabubuo sa paligid ng katawan ni Alvin kasunod ng paggalaw ng 35 kulay na Divine Dragon. Pinoprotektahan ng 5 kulay na light shield si Alvin sa loob nito. Bang! Sa sandaling ito, dama po ang napakalaking flame saber sa light shield sa paligid ng katawan ni Alvin. Bahagyang nanginig ang liwanag na kalasag mula sa pagkakabangga. Sa tuwing ang dambuhalang naglalagablab na sable ay dama po sa 5 kulay na light shield, ang kalasag ay hihina. Gayunpaman, buo pa rin ang 5 kulay na kalasag kahit na halos maubos na ang lakas ng naglalagablab na sable. Paano ito posible? Si Emerson ay may ekspresyon sa kanyang mukha ng hindi makapaniwala habang hawak niya ang napakalaking naglalagablab na saber. Walang imposible, mahinahong sagot ni Alvin kay Emerson. Kasunod nito, iniunat niya ang kanyang braso sa bilis ng kidlat at hinawakan ang grade 1 na spirit saber sa kamay ni Emerson. Hindi siya natakot sa lakas nito at basta-basta niyang inagaw ito sa kamay ni Emerson. Muling nagbago ang ekspresyon ni Emerson. Inagaw ni Alvin ang kanyang saber gamit lamang ang kanyang mga kamay. Dapat malaman ng isang tao na ang kanyang saber ay naglalaman ng lakas ng 4 na sinaunang itim na dragon at malapit sa 1,000 sinaunang may sungay na mga dragon. Tila may napansin si Emerson nang iangat niya kaagad ang kanyang ulo. Tumingin siya sa itaas ng ulo ng binata na nakasuot ng lila. Nabuo na ang heaven and earth phenomenon bago pa man siya lumingon. Nakatingin siya sa mga silhouette ng 4 na sinaunang itim na dragon at 3,000 sinaunang may sungay na dragon. Namutla ang kanyang mukha. Nang walang tulong ng spirit weapons, ang defensive martial skill ni Alvin lamang ay katumbas ng lakas ng 4 na sinaunang itim na dragon at 3,000 sinaunang may sungay na dragon. Si Alvin ay mayroong mahigit 2,000 sinaunang may sungay na dragon kumpara kay Emerson na gumagamit ng grade 1 na spirit saber. Sa sandaling ito, sa wakas ay napagtanto ni Emerson na may malaking agwat sa pagitan ng lakas ng binata na nakasuot ng lila at ng kanyang lakas. Sino siya? Ang Guardian Elder at 2 Vice Peak Masters ng Yampik ay nagbago ng husto. Bagamat handa sila sa pag-iisip, hindi nila inaasahan na ang lakas ni Alvin, nang hindi gumagamit ng anumang spirit weapon, ay mas malakas kaysa kay Emerson na gumagamit ng spirit weapon. Paano ito posible? Namutla si Ferdy. Nanlaki ang mga mata niya nang makita ang eksenang nasa harapan niya. Hindi siya makapaniwala na totoo ito. Whoosh! Gumalaw si Alvin sa sandaling ito. Brutal niyang inihampas ang grade 1 na spirit saber na inagaw niya kay Emerson. Nang dama po ang sable kay Emerson, ang kapangyarihan mula sa pag-atake ay nagpalipad kay Emerson na parang araw na umalis sa busog nito. Nagawa lang niyang masira ang momentum matapos lumipad ng 100 metro palabas. Freewa! Sa sandaling ito, nagluwa si Emerson ng ilang subo ng dugo. Mukha siyang nakakamatay na mapatla. May natitira kang 20 hininga, malamig na sabi ni Alvin. 11:50. Ama! Nang makita na ang kanyang ama ay malubhang nasugatan, si Ferdy ay nagkaroon ng matinding pagbabago ng ekspresyon. Ang kanyang mukha ay naging malungkot matapos marinig ang sinabi ni Alvin. Tumingin siya kay Alvin nang may paghihiganti at galit na sinabi, wala na sila sa Yampik.
Kung hinahanap mo sila, pumunta ka at hanapin mo sila. Wala sila sa Yang Peak. Natural, hindi naniniwala si Alvin kay Ferdy. Habang siya ay may mabangis na kalooban na pumatay sa kanyang mga mata, isang hindi nakikita, marilag na enerhiya ang nawala nang iangat niya ang kanyang braso. Sinakop ng enerhiya si Ferdy at pilit siyang kinaladkad kay Alvin. Kasunod nito, si Alvin ay gumawa ng nakakatakot na kilos. Si Ferdy, na tila nakabitin sa hangin sa hindi kalayuan, ay tila naasakal ng isang hindi nakikitang kamay nang hindi man lang siya hinawakan ni Alvin. Namula ang mukha niya, at halatang sobrang sakit ang dinadanas niya. Ikaw, anong ginagawa mo? Pagkaraan ng ilang sandali na paghihirap, nagawa lamang ni Ferdy na iluwa ang ilang mga salitang iyon. Nakatingin siya kay Alvin na may takot ngayon na parang kaharap niya ang isang hukom na makapagpapasya kung mamamatay ba siya o mabubuhay. Megan. Sa malayo, ang ekspresyon ni Emerson ay nalungkot nang makita niya ang kanyang anak sa pagkakahawak ni Alvin. Freewa. Gayunpaman, bago siya makahinga, muli siyang dumura ng isang subo ng dugo habang nakakaramdam siya ng panginginig. Naka-recover lang siya ng kaunti pagkatapos uminom ng hilang medicinal pill. Samantala, ang Guardian Elder ng Yang Peak at ang dalawang Vice Peak Masters ay nanatili sa kanilang kinaroroonan, hindi nang ahas na gumawa ng anuman. Sa kanilang tatlo, ang Guardian Elder ang nagtataglay ng pinakamakapangyarihang kakayahan. Ang kakayahan ng Guardian Elder ay katulad ng kanilang Yang Peak's Peak Master na si Emerson. Gayunpaman, ang binata na nakasuot ng lila na nasa harapan nila ay nagpakita ng lakas na mas malakas pa kaysa kay Emerson. Ipinakita niya ang kanyang buong lakas bago siya hinawakan at inatake pa siya gamit ang kanyang mga kamay. Gaano siya kitikot kung gagamit siya ng spirit weapons? Hindi sila naglakas loob na isipin. Hindi. Kahit na walang spirit weapons, dahil sa kakayahan ni Alvin, a sentimo, sapat na ito para sakupin ang Yang Peak at maging ang buong Yin Yang Peak. Magiging dead end para sa kanila kung aatakehin nila si Alvin ngayon. Ang invisible energy na pinalawak ni Alvin gamit ang kanyang braso ay naging kamay at hinawakan ang leeg ni Ferdy ng telekinetic alay. Sabi niya sa malamig na tono sabay, may 15 breaths of time ka pa. Natitiyak niya na ngayon na ang binata sa harap niya ay anak ng Peak Master ng Yang Peak na magpapakasal kay Kelly makalipas ang 1 taon. Mas maaga pa sana niya itong pinatay kung siya, si Ferdy, ay hindi kapaki-pakinabang sa kanya. How dare he tried to touch his lady? Ang kamatayan ng 100 beses ay hindi sapat para sa gayong mga tao. Yang Peak's Peak Master, dapat mong samantalahin ang oras na natitira mo. Agad na tiningnan ni Alvin si Emerson. Ang kanyang mga mata ay kasing brutal ng isang sable habang siya ay nagsasalita ng mahinahon. Sa kabila ng kanyang kalmadong kilos, naroon ang lamig sa kanyang mga mata. Hindi napigilan ni Emerson na kiligin. Tumakas na sila, huminga ng malalim si Emerson at sinabi sa kanyang malalim na boses habang nakatingin kay Alvin. Tumakas sila. Ang mukha ni Alvin ay naging malungkot. Anong ibig mong sabihin? Bago ka dumating, pinilit ako ng kanilang senior sister na si Elsa sa kanyang likas na kakayahan habang sinasamantala nila ang pagkakataon at tumakbo patungo sa kabilang panig ng Yang Peak. Sinusundan lang namin sila, ngunit pagkatapos ay dumating ka, pinipigilan ni Emerson ang kanyang galit at itinuro ang gilid ni Yang Peak habang mahina itong nagsasalita. Bagamat ang direksyong itinuro niya ay isa ring bulubunduking kagubatan na may masalimuot na lupain, hindi ito ang direksyon kung saan tinakbo ni Kelly at Megan. Sinadya niyang ipahiwatig ang maling direksyon para iligaw si Alvin. Gayunpaman, walang ideya si Alvin na nililigaw siya ni Emerson. Paano mo mapapatunayan na nakatakas na sila? Tanong ni Alvin sa kanyang malalim na boses. May hindi natural, malamig na kinang sa kanyang mga mata na parang lalamunan niya ang sinumang lalapit sa kanya. Nasa punong iyon ang katawan ni Elsa. Itinuro ni Emerson ang isang nagbabadyang puno sa tabi ng dulo ng Yang Peak. Ang puno ay ganap na napapalibutan ng nagninangas na lava, at ito ay nanginginig mula sa dumadagandong na lava. Ang dumadagandong na lava ay maaaring mabunot ang puno. Gold Thug, mahinahong wika ni Alvin.
Halos sa sandaling matapos magsalita si Alvin, sentimo, ang gold dog na nakatayo sa kanyang likuran ay naglaho mula sa kung saan siya ay parang kidlat. Siya ay nagpakita sa puno nang muli siyang nagpakita. Napakabilis. Ang bilis ng gold dog ay bumulaga sa apat na mataas na pamamahala ng Yampik kasama si Emerson. Bagamat ang bilis ng matanda na nakasuot ng gininto ang lalaki ay hindi katulad ng sa kanila, hindi sila ganoon kalayo dahil ang gold dog ay isang 6th level martial monarch stage kung tutuusin. Gayunpaman, ang taong iyon ay kakampi at kampa ng binata na nakasuot ng lila. Whoosh! Sa sumunod na segundo, muling nagpakita ang gold dog kay Alvin. Sa pagkakataong ito, sa kanyang mga bisig, hinawakan niya ang isang babaeng nakasuot ng puti na puno ng dugo at lubos na nawala ng hininga ng buhay. Ang babae ay may buhok na kasing puti ng nyebe. Sa ilalim ng kanyang maputing buhok ay isang napakagandang mukha. Bukod sa kawalan ng kulay, may lamig sa mukha niya. Si Elsa talaga. Patay na siya. Peakmaster. Pinatay mo si Elsa. Ang dalawang Vice Peakmasters ng Yampik ay nagbago ng ekspresyon nang makilala nila ang babaeng may puting buhok. Si Elsa ang pinakanamumukod tanging disipulo sa Yinpik. Kung nalaman ng Peakmaster ni Yinpik at ng dalawang Vice Peakmasters na pinatay ng Peakmaster ni Yampik si Elsa, hindi nila ito pakakawala ng ganoon na lang. Napatingin si Emerson sa kanilang dalawa nang marinig ang kanilang sinabi. Parang sinisisi niya ang mga ito sa pagbuhos ng hindi dapat. Guro. Tumingin ang gold dog kay Alvin at umiling. It's too late. Wala na tayong magagawa. Naalala ni Alvin ang kanyang kamay na nakahawak kay Ferdy nang hindi nakikitang enerhiya at lumipad patungo sa gold dog. Sinimulan niyang suriin ang kalagayan ng babaeng nakaputi sa mga bisig ng gold dog. Sa lalong madaling panahon, nalaman niyang huli na ang lahat para iligtas ang ginang ngayon tulad ng ginawa ng gold dog. Siya ang senior sister ni Kelly at Megan. Ang Elsa na binanggit ni Peakmaster Jean. Marahan na ba umulong si Alvin, sentimo, tila may naaalala. Master, naaamoy ko ang pabango ng dalawang babae na nakakontak niya. Pumunta sila sa direksyong iyon. Mahina ang bango, kaya dapat kanina pa sila nawala. Umawang ang ilong ng gold dog, at itinuro niya ang kabilang bahagi ng Yampik. Nagkatinginan si Emerson at ang kanyang anak matapos marinig ang sinabi ng gold dog. Nakita nila ang matinding takot sa mata ng isa't isa. Paano niya nagawang singhot iyon? Isa ba siyang aso? Ang direksyon na itinuro ng gold dog ay kung saan umalis sina Kelly at Megan kanina. Si Emerson ay naging lubhang malungkot nang siya ay bumalik sa kanyang katinoan. Tiyak na hindi niya sinasadyang iligaw ang binata na nakasuot ng lila sa pamamagitan ng pagturo sa maling direksyon kung nalaman niya na may kasama siyang isang taong napakatanggos ng ilong. Dalawang pabango. Yan dapat ang dalawang babae. Gold dog, ibigay mo siya kay Jack. Ibalik mo sila. Kung hindi mo matrace ang pabango nila, isigaw mo lang ang pangalan ko at sabihin sa kanila na nandito ako. Susundan kanila, nagliwanag ang mga mata ni Alvin habang nag-utos kaagad. Medyo nagmamadali ang tono niya habang nagsasalita. Kahit nagmamadali, hindi nawala ang katwiran niya. Naniniwala siya na ang pagkuha sa gold dog upang habulin ang dalawang babae ay magiging mas mahusay kaysa sa sinuman kasama ang kanyang sarili. Pagkatapos ng lahat, ang totoong anyo ng gold dog ay isang Hell Golden Hound at ang mga aso ay may napakatanggos na ilong. Oo, guro, magalang na tugon ng gold dog at ipinasa ang walang buhay na Elsa kay Jack. Pagkatapos ay lumipad siya na sinusundan ng dalawang pabango na parang kidlat na tumatama sa kalangitan. Whoosh! Nakarinig si Alvin ng hajijek sa sandaling iyon. Si Emerson ang tumatakas kasama si Ferdy. Samantala, ang tatlong mataas na pamamahala ng Yampik ay hindi gumagalaw. Alam nila na baka hindi sila makatakbo kahit gusto nila. Higit pa rito, ang kanilang pagtatangka na tumakas ay malamang na magalit sa makapangyarihang binata na nakasuot ng lila na nasa harapan nila. Sa makatuwid, pinili nilang maging makatuwiran at nanatili. Gayunpaman, may malalim na sakit at kalungkutan sa mga mata ng Guardian Elder ng Yampik. Walang nakakaalam kung ano ang iniisip niya. Sinusubukang tumakbo.
Ngumisi si Alvin at nawala sa kinaroroonan niya habang lumilipat siya. Umiilaw ang dragon sa siyam na langit. Biglang-bigla, si Alvin ay tila naging limang kulay na Divine Dragon habang siya ay lumipad palabas na parang isang espadang matalas na labahan na pumupunit sa kalangitan. Kapag tiningnan ng mabuti, bukod sa limang kulay na enerhiya sa paligid ng katawan ni Alvin, Sentimo, mayroong isang layer ng sword energy na nabuo. Ito ang sword profundity na nahawakan niya. Hindi nagtagal, nalampasan ni Alvin si Emerson at ang kanyang anak, na hamarang sa kanilang daan. Ano ang gusto mo sa amin? Si Emerson ay nagkaroon ng matinding pagbabago ng ekspresyon habang nakatitig kay Alvin at nagtanong sa kanyang malalim na boses habang sila ay naharang. Ano sa tingin mo? Ngumisi si Alvin. Wala talaga kaming ginawa sa dalawa mong fiancé. Hinahabol sila ng lalaki mo. Sa matangos niyang ilong, hindi siya mahihirapang hanapin sila, huminga ng malalim si Emerson at mahinahong sinabi habang pilit na pinipigilan ang takot sa kanya. Isa pa iyan. Sinadya mo akong niligawan. Sa tingin mo ba papakawalan ko kayong dalawa simula nang mapatay mo ang senior sister ng dalawa kong fiancé? Ang mga mata ni Alvin ay unti-unting nanlamig habang ang mga bumubulusok na pagnanasang pumatay ay lumabas sa kanyang katawan. Inalis nila si Emerson at ang kanyang anak. Pare! Ayokong mamatay. Ayokong mamatay. Kakayanin ni Emerson na pasanin ang kalooban ni Alvin na pumatay, ngunit hindi ang kanyang anak na si Ferdy. Nagsimula siyang sumigaw. Nawala ang kanyang imahe dahil nasira ang kanyang mukha at puno ng takot ang kanyang mga mata. Ako ang pumatay kay Elsa. Wala itong kinalaman sa aking anak. Maaari mo akong patayin, ngunit mangyaring palayain ang aking anak. Humakbang si Emerson at pinrotektahan ang kanyang anak sa pamamagitan ng pagtayo sa kanyang harapan. Tinitigan niya si Alvin ng may determinasyon. Naranasan na niya ang kakayahan ni Alvin noon, at wala siyang gana na lumaban ngayon. Ang tanging inaasahan niya ay ang palayain ni Alvin ang kanyang anak matapos siyang patayin. Hindi ka karapat-dapat makipagtawaran sa akin. Nanlamig ang mga mata ni Alvin. Sa sandaling siya ay tapos na sa pagsasalita, siya ay nawala mula sa kanyang kinaroroonan at naging isang dambuhalang limang kulay na espada habang siya ay sumugod patungo kay Emerson at sa kanyang anak. Bang! 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 Isang malakas na pagsabog ang umalangaw-ngaw saan man tumagos ang dambuhalang espada. Nakakabingi ang dumadagandong na heaven and earth energy na sumunod sa itaas ng kalangitan. Si Emerson at ang kanyang anak ay naging abo bilang resulta ng pag-atake ng napakalaking limang kulay na espada, at sila ay nawala sa mundong ito. Nag-iwan sila ng dalawang spatial ring, at ilang concept and profundity fragment ang nahulog mula sa itaas. Ang nasabing pagtatapos ay bahagyang nangyari dahil si Emerson ay walang gana na lumaban nang makaharap niya si Alvin. Kung hindi, kahit na mamamatay pa rin siya sa huli, maaari niyang pilitin na tanggapin ang mga suntok ni Alvin sa loob ng ilang hininga kung lalaban siya ng buong lakas. Whoosh! Itinigil ni Alvin ang kanyang paggalaw, pagkatapos ay itinaas ang kanyang braso at iniligpit ang spatial rings pati na rin ang concept and profundity fragments na pagmamayari ni Emerson at ng kanyang anak. 11:51. Tumakbo. Tumakas ka. Kailangan na nating umalis dito. Iyon lang ang nasa isip ni Megan at Kelly habang tumatakas sila. Nagtulungan sila sa isa't isa na dumaan sa kagubatan sa bundok na may bako-bakong lupain. Lumiko sila sa kaliwat kanan, pinunit ang mga dahon na walang naiisip na patutunguhan. Sa kasalukuyan, wala silang patutunguhan. Ang tanging bagay na gusto nilang gawin ay ang lumayo sa yin-yang sect at tumakbo para sa kanilang buhay. Sister Megan, sa tingin mo ba ay posibleng mabuhay si senior sister? Bumalatay ang pag-aalala sa mahiyaing mukha ni Kelly habang ang kanyang matingkad na mga mata ay puno ng luha habang kausap niya si Megan sa tabi niya ng mahina. Natahimik si Megan matapos marinig ang kanyang sinabi. Natahimik siya dahil alam niyang halos imposibleng mabuhay pa ang senior sister nila. Nagtataka ako kung paano pumutok ang bulkan sa yampik nang wala sa oras. Sa tingin ko ay hindi nila tayo sinundan dahil doon.
Sister Kelly, kailangan na nating umalis dito at ipagpatuloy ang ating buhay upang maipaghiganti natin si Master at Senior Sister. Sumulyap si Megan sa yampik na patuloy na nagbubuga ng love sa likuran nila at iniba ang paksa habang kausap niya si Kelly sa tabi niya. Tumango si Kelly na may determinasyon habang kumikinang ang paghihiganti sa kanyang mga mata. Dapat akong maghiganti Master at Senior Sister. Kailangan ko. Isang binhi ng paghihiganti ang tumubo sa puso ni Kelly. Sa ganoong paraan. Sabi ni Megan kay Kelly at lumiko. Nagpatuloy sila sa kanilang paglalakbay palayo sa Yin Yang sect sa pamamagitan ng isang shortcut. Hindi sila nang ahas na lumipad sa himpapawid. Kahit na ito ay magiging mas mabilis, sila ay magiging isang madaling target. Sa kanilang cultivation base, kahit sino ay maaaring makahabol sa kanila sa lalong madaling panahon kung sila ay lumipad sa himpapawid. Sa makatuwid, ang bilis ay hindi ang kanilang prioridad. Ang gusto lang nilang gawin ay makatakas ng buhay. Whoosh! Isang gintong silwete ang biglang tumigil sa hindi kalayuan sa ere mula sa kinaroroonan ng dalawang babae. Isa itong malaki at matangkad na matanda na nakasuot ng gintong damit. Naghalo ang bango dito. Ang hirap matrace ngayon. Ang matandang may gintong damit ay walang iba kundi ang Gold Thug, na inutusan ni Alvin na kunin sina Kelly at Megan, at siya ay nakasimangot ngayon. Ang kanyang tunay na anyo ay isang Hell Golden Hound. Isa itong dog demon beast na may sobrang matalas na nguso. Gayunpaman, bagamat matangos ang kanyang ilong ay naghalo-halo ang pabango sa lugar na naging dahilan upang hindi matrace sa ngayon ang dalawang pabango na kanyang sinusubaybayan. Whoosh! Nang walang anumang pagkaantala, ang Gold Thug ay lumilipad pabalik-balik sa pagtatangkang hanapin ang dalawang pabango, ngunit ang kanyang pagsisikap ay hindi nagtagumpay. Oh well. The only way is to scream now, the Gold Thug sighed. Sana, marinig ako ng dalawang liege ladies at makilala ako sa tamang panahon. Sa ganoong paraan, makakapagsumbong ako kay Master pagbalik ko. Habang iniisip niya ang kanyang sarili, hindi na nagpatinag ang Gold Thug habang siya ay sumisigaw pagkatapos niyang ibuka ang kanyang bibig sa dalawang liege ladies. Ang aking Panginoon ay si Alvin, A Centimo, at siya ay nakarating na sa Yin Yang sect. Kung narinig ninyo ako, mangyaring lumabas sa pagtatago at sundan ako upang makita ang aking Panginoon. Ang boses ng Gold Thug ay naglalaman ng 6th level Monarch Stage Origin Energy. Ito ay tulad ng isang paputok na kulog habang nagsasalita siya, na nagwawali sa kagubatan ng bundok sa paligid. Sa sandaling iyon, tinakat niya ang mga ibon na lumipad. May dalawang babaeng nakaputi na magkayakap ng mahigpit sa isa't isa sa isang canyon malapit sa bundok. Nanatili silang malapit sa pader ng bundok at tumingin sa itaas ng sandaling iyon. Sa kasamaang palad, wala silang nakita. Gayunpaman, narinig nila ang sigaw kanina ng malakas at malinaw. Sa dalawang liege ladies. Ang aking amo ay si Alvin, A Centimo, at siya ay nakarating na sa Yin Yang sect ngayon. Kung narinig ninyo ako, mangyaring lumabas sa pagtatago at sundan ako upang makita ang aking Panginoon. Sa lalong madaling panahon, ang boses ay muling nag-echo kahit sa pagkakataong ito ay medyo malayo. Ito ay maliwanag na ang tao ay lumayo pa. Sa sandaling iyon, gamaan ang pakiramdam ng dalawang babaeng nagtago sa kanyan. Sister Megan, sa tingin mo ba siya talaga ang underling ni Young Master? Nahihiya ang isa sa kanila sa kanyang magandang pisngi habang nakatingin kay Megan sa tabi niya at medyo nag-aalangan na nagtanong. Siya si Kelly. Kung tutusin mula sa saklaw na maaaring maabot ng boses ng tao, ang kanyang cultivation ay nasa itaas man lang ng 4th level Martial Monarch stage. Sa tingin mo ba tatawagin ng hamak na master, si Young Master? Umiling si Megan. Natahimik si Kelly matapos marinig ang sinabi ni Megan. Tama siya. Imposibleng makakuha ng underling ang kanilang Young Master na may cultivation base sa itaas ng 4th level Martial Monarch stage kahit na nandoon talaga ang Young Master nila. Ang bawat kapangyarihan ng Martial Monarch ay mayabang. Maliban na lang kung ang tao ay may mas makapangyarihang martial ability, imposibleng ang isang powerhouse ay magiging underling ng isang tao, lalo pa ang tawag sa isang tao na Master.
Bagaman makapangyarihan ang Rascal, ang cultivation resources ay limitado sa 7-star sword sect sa Azure Forest Imperial Kingdom. Kahit na nakarating siya sa Darkstone Empire o kahit na sa Darkan Dynasty, imposibleng ang taas ng kanyang kakayahan ay mapantayan sa atin, sabi ni Megan sa kanyang haka-haka, kahit na umalis siya sa Darkan Dynasty o sumali sa isang pangalawang dinastiyang O. Imposibleng mas mataas siya kaysa sa atin. Kaya, tiyak na hindi ang taong ito ang taong bastos. Siya ay dapat na isang taong hiniling ni Emerson at ng kanyang anak na itago bilang kampa ng bastos para akitin tayo. Sigurado si Megan sa kanyang sarili habang nagsasalita siya. Pero, hindi yata nila alam ang pangalan ni Young Master. Habang sumasang-ayon siya sa sinabi ni Megan, si Kelly ay nag-aalinlangan. Nabanggit na namin ang pangalan ng Rascal kay Senior Sister dati. Maraming Yinpik disciple sa paligid ng ilang beses na binanggit ni Senior Sister ang pangalan niya, Megan speculated, marahil nalaman nila ang tungkol sa pangalan ng Rascal mula sa ilang Yinpik disciples. I guess yun ang nangyari. Nang marinig ang sinabi ni Megan, tumango si Kelly habang nalulusaw ang mga pagdududa sa kanya. Sa dalawang liege ladies. Ang aking amo ay si Alvin, A Sentimo, at siya ay nakarating na sa Yin-Yang sect ngayon. Kung narinig ninyo ako, mangyaring lumabas sa pagtatago at sundan ako upang makita ang aking Panginoon. Sa dalawang liege ladies. Ang aking amo ay si Alvin, A Sentimo, at siya ay nakarating na sa Yin-Yang sect ngayon. Kung narinig ninyo ako, mangyaring lumabas sa pagtatago at sundan ako upang makita ang aking Panginoon. Tuloy-tuloy na umalangaw-ngaw ang boses mula sa malayo. Papalayo ito ng palayo at tuluyang nawala sa mga tainga nina Megan at Kelly. Tara na. Sinabi ni Megan kay Kelly, at nagpatuloy sila sa kanilang paglalakbay. Sister Megan, ano ang plano natin pagkatapos nito? Sasakay ba tayo ng matuli na bangka na tumitawid sa Stream River patungo sa Southern Outerland para hanapin si Young Master? Sumulyap si Kelly kay Megan at nagtanong. Bagamat ang ating cultivation base ay nakapasok na sa Martial Monarch stage, ito ay nasa first level Martial Monarch stage pa lamang. Siguradong mamamatay tayo kapag nakatagpo tayo ng malalakas na pirata sa tabi ng Stream River. Seryosong sinabi ni Megan, napakapanganib para sa amin na sumakay sa mabilis na bangka upang tumawid sa Stream River patungo sa Southern Outerland kasama ang aming kasalukuyang cultivation base. So, ano ang susunod nating gagawin? Tanong ni Kelly na sumunod sa kanya. Sa sandaling ito, hindi lamang sila nabubuhay para sa kanilang sarili. Nabubuhay din sila para sa sangkatauhan. Bukod doon, nabubuhay sila para sa kanilang amo at senior sister na patay na. Sa makatuwid, hindi sila nang ahas na kumuha ng panganib. Noong sinundan nila ang kanilang senior sister sa Yin-Yang sect noon, matagumpay silang nakarating doon dahil sa isang elder ng 5th level Martial Monarch stage Yinpik na sumunod sa kanila sa daan. Naalala nila ang pinakamakapangyarihang pirata na nakatagpo nila sa daan sa mabilis na bangka ay nasa 4th level Martial Monarch stage. Nakatagpo sila ng dalawang pirata ng parehong antas pagkatapos noon. Kung makakaharap sila ngayon ng 4th level Martial Monarch Pirate, siguradong patay na sila. Maghahanap tayo ng liblib na lugar na pagtataguan at paglilinang pagkalabas natin, nagliwanag ang mga mata ni Megan habang dahan-daang sinabi na ang ilang Martial Emperor powerhouses sa Innerland ay magre-recruit ng mga disipulo at tagasunod sa publiko pagkalipas ng 3 taon. Pagdating ng panahon, pupunta tayo sa Yuhan Valley para lumahok sa pagsubok sa Martial Emperor kung papasa tayo sa Martial Emperor. Makakakuha tayo ng mas mahusay na cultivation resources kung maglilinang tayo sa ilalim ng isang Martial Emperor. Gayun din, sa mga turo ng Martial Emperor, ang rate ng pag-improve ng ating mga kakayahan ay tataas. Kung tayo ay magiging direktang disipulo ng Martial Emperor, ang kailangan lang nating gawin ay sabihin ang salita para makuha ang Martial Emperor na magpadala sa kanya ng mga tao para patayin si Emerson. Si Megan ay may malamig na kinang na kumikislap sa kanyang mga mata nang banggitin niya si Emerson. Ikaw Han Valley. Martial Emperor ikaw Han. Bamulong si Kelly, palagay ko narinig ko na itong Martial Emperor Yuhan.
Siya ba ang Martial Emperor of Yuhan Valley sa dulong hilagang bahagi ng Innerland? Oo, siya iyon. Tumanggaw si Megan. Medyo naging malamig ang boses ni Kelly bigla. Kung ang isa sa atin ay mapalad na maging isang direktang disipulo ng Martial Emperor. Huwag nating hayaan ang Martial Emperor na ipadala ang kanyang mga tao upang patayin si Emerson, okay? Nagulat si Megan at nagtanong habang nakakunot ang noo, bakit? Gusto ko siya mismo ang pumatay. Lalong humigpit ang boses ni Kelly dahil napuno ito ng paghihiganti na nagmumula sa kanyang mga buto. Naiintindihan ko na ngayon. Tumanggaw si Megan. Dapat tayong umasa sa sarili nating lakas para ipaghiganti si Master at Senior. They'll rest in peace if we do that. Habang ipinagpatuloy ni Megan at Kelly ang kanilang paglalakbay palayo sa Yin Yang sect, bumalik si Alvin sa Irish matapos iligpit ang spatial rings at ang mag-asawang concept and profundity fragment na iniwan ni Emerson at ng kanyang anak sa itaas ng tuktok ng Yang Peak ng Yin Yang sect. Natuon kaagad ang kanyang atensyon sa tatlong miyembro ng high management ng Yang Peak. Pinandilatan niya sila ng malamig na balak na pumatay. Sir! Ngayon lang namin nalaman ang ginawa ni Emerson. Bagamat alam namin ang tungkol sa dalawa mong fiancé, kahit anong sabihin namin ay hindi mahalaga, kaya walang paraan para pigilan namin si Emerson sa pag-arte. Isa sa mga Vice Peak Masters ng Yang Peak ang nanguna upang kausapin si Alvin habang nakatingin ito sa kanya. Oo, sir. Ang aming kakayahan ay mas mababa kaysa sa kanya sa tuwing si Emerson ay nasa paligid, kaya maaari lamang naming sundin ang kanyang mga utos. Ngunit ako ay sumusumpa na wala akong ginawang masama sa inyong dalawang kasintahan. Ang isa pang Vice Peak Master ng Yang Peak ay nagpatuloy sa pagsasalita. Tahimik na sinulyapan ni Alvin silang dalawa at kalaunan ay tumuon ang kanyang mga mata sa matandang lalaki na hindi pa nagsasalita. Sa pamamagitan ng karanasang naitala sa alaala ng Rebirth Martial Emperor, masasabi niya sa isang sulyap na ang kakayahan ng matanda ay mas makapangyarihan kaysa sa dalawa. Ang kanyang kakayahan ay maaaring maging kapantay ni Emerson. Gusto mo bang maging sect leader ng Yin Yang sect? Tanong ng matandang lalaki na nag-aaral kay Alvin. Siya sa halip na sa kanya dahil kinukuha lamang nila ang mga babaeng disipulo sa Yuhan Valley. 11:52. Nang marinig ang mga salita ng matanda, hindi lamang nabigla si Alvin. Kahit na sina Irish at Jack ay hindi maiwasang mataranta. Parehong sinulyapan ng Vice Peak Masters ng Yang Peak ang matanda at kumunot ang kanilang mga kilay, ngunit pinili nilang huwag magsalita ng anuman. Kung tutuusin, mas mahina sila kaysa sa matanda. Kahit na mas malakas sila kaysa sa kanya, maaari nilang masaktan ang kabataang nakasuot ng lila sa kanilang mga pahayag. Noon, hindi pa nila alam kung para saan sila namatay. Sariwa pa sa kanilang isipan ang eksenang pinatay ni Emerson at ng kanyang anak. Bakit mo naman natanong yan? Nakabawi si Alvin mula sa pagkagulat at malamig na nagtanong habang kalmadong nakatingin sa matanda na parabang ang posisyon bilang sect leader ng isang first-rate na puwersa ay hindi nakatutokso sa kanya. Sa katunayan, siya ay tunay na hindi interesado dito. Akala ko babagay ka para maging sect leader ng ating Yin Yang sect. Sa iyong lakas at tulong ko, halos tiyak na ikaw ang magiging sect leader kung gusto mo, patuloy ng matanda na may pagmamalaki sa kanyang tono. Natural, kaya niyang gampanan ang papel. Bukod sa pagiging guardian elder ng Yang Peak, siya rin ang junior brother ng huling Peak Master ng Yang Peak. Siya ay may ganap na karapatang magsalita sa Yang Peak. Ang kanyang katayuan sa Yang Peak ay hindi mas mababa kaysa sa Peak Master ng Yang Peaks, Emerson na katatapos lang napatay ni Alvin. Talaga. Tinitigan ni Alvin ang matanda. Sa pagkakaalam ko, ang Yin Yang sect ay higit pa sa Yang Peak. Maaari ka bang, mula sa Yang Peak, ay kumatawan sa Yin Peak? Yin Peak. Napatulala muna ang matanda, saka siya napangiti pagkatapos marinig ang mga katagang iyon. Ngayon, ang Yin Peak ay umiiral lamang sa pangalan. Kung gusto mo, ako lang ay sapat na upang tulungan kang pigilan sila. Oh! Biglang naging interesado si Alvin matapos marinig ang alok ng matanda.
Tanong niya na may ningning sa kanyang mga mata, narinig ko na ang Peak Master ng Yin Peak at ang isa sa mga Vice Peak Masters ay kailangang sumailalim sa mahigpit na closed-door cultivation para gumaling. Sinusubukan mo bang magnakaw ng nasusunog na bahay? Magnakaw ng nasusunog na bahay. Umiling ang matanda. Hindi naman. Ang Peak Master ng Yin Peak at ang Vice Peak Master ng Yin Peak na iyon ay pinatay ni Emerson hindi pa lang. Lumubog ang mukha ni Alvin. Kung tama ang pagkakaalala niya, ang Vice Peak Master ni Yin Peak na nasa closed-door cultivation ay tila master ng pareho niyang Fianza, karapatang Ari S. Pinatay ba siya ni Emerson? Ang Peak Master ng Yin Peak ay pinatay siya ng Peak Master. Sabay-sabay, pareho ng Vice Peak Masters ng Yang Peak ay natigilan. Mabuti naman at tulala sila. Ano ang sinusubukang gawin ng kanilang Peak Master? Gayunpaman, wala nang mananagot dyan ngayong patay na rin ang kanilang Peak Master. Bakit sila gustong patayin ni Emerson? Tanong ni Alvin sa mahinang boses. Ito ay dahil gusto niyang maging sect leader ng Yin Yang sect. Sa buong kasaysayan ng Yin Yang sect, bihirang magkaroon ng sect leader dahil lalabas lang ang sect leader kapag ang lakas ni Yin Peak o ng Peak Master ng Yang Peak ay nanag sa isa pang Peak Master. Mabagal na sumagot ang matandang lalaki, sa Yin Yang sect ng henerasyong ito, bilang Peak Master ng Yang Peak, ang lakas ni Emerson ay kapantay ng Peak Master ng Yin Peak. Sa makatuwid, ang tanging paraan para maging sect leader siya ng Yin Yang sect ay patayin niya ang Peak Master ng Yin Peak kapag nasaktan siya. Kung gusto niyang maging sect leader, pwede niyang patayin ang Peak Master ng Yin Peak. Bakit niya pinatay ang isa pang Vice Peak Master ng Yin Peak? Unti-unting hininaan ni Alvin ang kanyang boses. Ang isa pang Vice Peak Master ng Yin Peak na tinutukoy niya ay ang Panginoon ng kapwa niya Fianza, karapatang Ari S. Si Elsa ang pinag-uusapan mo at ang Master ng pareho mong Fianza, karapatang Ari S, hindi ba? Nahulaan ng matanda kung bakit nagtanong si Alvin ng ganoong tanong at nagpatuloy siya, kahit na ang master ng pareho mong Fianza, karapatang Ari, ay Vice Peak Master ng Yin Peak, siya ay kasing lakas ng Peak Master ng Yin Peak. Kung namatay lang ang Peak Master ng Yin Peak, siya ang magiging bagong Peak Master ng Yin Peak. Sa oras na iyon, si Emerson ay hindi pa rin maaaring maging sect leader ng buong Yin Yang sect, pagtatapos ng matanda sa isang hininga. Ngayon, lubos na naunawaan ni Alvin ang sitwasyon. Sa opinyon ni Emerson, ang Panginoon ng pareho niyang kasintahan ay isa ring balakid tulad ng Peak Master ng Yin Peak. Maaari lamang siyang walang harang kung ang lahat ng mga hadlang ay malalampasan. Naiintindihan mo ito ng malinaw. Ikaw ba ang nakipag-ugnayan kay Emerson para patayin ang Peak Master at Vice Peak Master ng Yin Peak? Hindi nagtagal, kumikinang sa lamig ang mga mata ni Alvin, sentimo, at agad niyang itinoon ang tingin sa matanda. Nagsimulang umiral ang killing intent sa kanyang katawan. Pag-amin pa lang niya ay hindi na siya magdadalawang isip na atakihin at patayin ang matandang nasa harapan niya. Sinulyapan din ng dalawang Vice Peak Masters ng Yang Peak ang matandang lalaki na medyo madilim ang mukha. Kung totoo ang sinabi ng matanda, ang kanilang Peak Master of Yang Peak, si Emerson, na kamamatay lang, ay isang baliw. Ang matanda ay tumingin kay Alvin ng walang takot at mahinahong sinabi, ako ang kanyang junior uncle. Sinabi niya ito sa akin ilang araw na ang nakakaraan upang hingin ang aking tulong para sa kanya na maging sect leader ng Yin Yang sect. Elder yon, bakit hindi mo panagutin ang Peak Master sa paggawa ng mga ganoong gawain? Hindi nagtagal, hindi naiwas ang tanungin ng isa sa mga Vice Peak Masters ng Yang Peak ang matanda. Bagamat ang isa pang Vice Peak Master ng Yang Peak ay walang sinabi, tumingin siya sa matanda na may malungkot na ekspresyon. Panagutin siya. Sinulyapan ng matanda ang Vice Peak Master ng Yang Peak na nagtanong sa kanya. Paano ko siya papanagutin? Isinasantabi ko ang katotohanang hindi talaga sapat ang lakas ko para gawin ang anumang bagay sa kanya. Kahit nadaig pa siya ng lakas ko, mapapatay ko ba siya? Matapos sabihin iyon ng matanda, parehong natahimik ang Vice Peak Masters ng Yang Peak. Kung payag ka, maaari kitang tulungan na maging bagong sect leader ng Yin Yang sect natin. Muli, tumingin ang matanda kay Alvin at binibigkas. Ano? Sinusubukan kong kunin ang gulo sa Yin Yang sect.
Malamig na sinulyapan ni Alvin ang matanda at matamang nagtanong, "O marahil, mayroon kang ibang intensyon?" Sa kasalukuyan, ang apat na 8th level martial monarch stage martial artists ng Yin Yang sect ay patay na lahat maliban sa akin. Ang Yin Yang sect ay nasa gitna ng isang bagyo. Ang ating Yin Yang sect ay mapapatatag lamang muli kung ikaw ay magiging aming sect leader. Sa sinabi niya, ibinaba niya ang ulo niya. Isang kislap ang sumilay sa lalim ng kanyang mga mata. Walang sino man kasama si Alvin ang nakakita niyon dahil nakayuko ang kanyang ulo. Mangyaring maging sect leader namin ng Yin Yang sect. Kaagad, nag-react ang Vice Peak Masters ng Yang Peak pagkatapos ng paalala mula sa matanda. Nagmamadali silang yumuko at ibinaba ang kanilang mga ulo patungo kay Alvin. Ipapangako namin ang aming buhay sa iyo. Nang maalala nila na patay na ang tatlo sa mga haligi ng Yin Yang sect, napagtanto nila ang kasalukuyang krisis na kinakaharap ng sekta at nagpawis ng malamig dahil sa takot. Bagamat ang Yin Yang sect ay isang first-rate na puwersa sa inner land ng Cloud Continent, nagkaroon pa rin ito ng mga salungatan sa iba pang mga first-rate na puwersa matapos maipasa sa loob ng libu-libong taon. Kung alam ng mga first-rate force na iyon ang kasalukuyang sitwasyon ng Yin Yang sect, walang alinlangan na sisirain nila ang sekta sa sandaling magkaroon sila ng pagkakataon. Posible lamang na malampasan ng Yin Yang sect ang krisis na ito kung ang mga kabataang nakasuot ng purple na nauna sa kanila ay naging bagong sect leader ng sekta. Gayunpaman, tila may napansin si Alvin at tumalikod, hindi pinapansin ng Guardian Elders ng Yang Peak at kapwa ang Vice Peak Masters. Sa sandaling lumingon siya, bahagyang nagdilim ang mukha ni Alvin. Guru. Sa oras na iyon, isang gintong figure ang sumulong mula sa malayo at huminto malapit sa Alvin. Ito ay ang Gold Thug na kanyang ipinadala. Kanina pa umalis ang Gold Thug, pero bumalik pa rin siyang mag-isa. Hindi nahanap. Lumubog ang mukha ni Alvin. Ako, ang Gold Thug, ay walang silbi. Ipinilig ng Gold Thug ang kanyang ulo at nahihiya siyang harapin ang kanyang amo. Mag-usap tayo habang naglalakad, tawag ni Alvin sa Gold Thug, at pagkatapos ay mabilis siyang lumipad palabas, patungo sa direksyon kung saan nanggaling ang Gold Thug. Nagmamadaling naabutan siya ng Gold Thug. Para naman kay Irish at Jack, natural na sinundan nila ang pares. Ang Guardian Elders ng Yang Peak at parehong Vice Peak Masters ay nagkatinginan at sumunod. Paano mo mawawala ang mga ito sa iyong pang-amoy? Habang nasa daan, napanatili ni Alvin ang kanyang bilis sa parehong antas ng Gold Thug at tinanong siya sa malalim na boses. Sinundan ko ang amoy na iniwan ng parehong liege ladies hanggang sa gilid kung saan nawala sila dahil ang amoy ay heterogeneous. Tumingin ako sa paligid ngunit hindi na muli itong pinulot, medyo walang magawa ang Gold Thug. Ginawa mo ba ang sinabi ko at sinigaw mo ang pangalan ko? Tanong ni Alvin. Ginawa ko. Tumango ang Gold Thug. Natakpan ng boses ko ang paligid, pero walang sumasagot. Natahimik si Alvin. Ilang sandali pa, bigla siyang tumigil sa paggalaw. Sumunod naman ang Gold Thug at huminto. Sumunod siya sa likod ni Alvin na parang anino. Hindi nagtagal, dumating ang Guardian Elders ng Yang Peak at parehong Vice Peak Masters na hinihintay ni Alvin at ng Gold Thug. Tumingin si Alvin sa kanilang tatlo at nagtanong sa malamig na boses, ano ang kasalukuyang cultivation base ng pareho kung Fayen sa karapatang ari Parehong nasa first level martial monarch stage, sabi ng isa sa mga Vice Peak Masters ng Yang Peak. First level martial monarch stage. Si Alvin ay namangha sa kanilang tagumpay. Gayunpaman, alam niyang hindi ito ang oras para magulat. Ang paghahanap sa kanilang dalawa ay isang mas kagyat na bagay. First level martial monarch stage. Dahil tumatakas sila, hindi sila maglalakas loob na gumamit ng hangin at lumipad. Masusulit lang nila ang masalimuot na terrain ng lugar. Tinanaw ni Alvin ang masalimuot na lupain na puno ng kagubatan sa ilalim ng kanyang mga paa at nag-isip. Para sa kadahilanang iyon, hindi sila dapat masyadong mabilis. Ang mga mata ni Alvin ay kumikinang, at malamig na sinabi niya, tingnan natin muli ang paligid. Kung mahanap natin sila, maaari kong isaalang-alang ang iyong bagong sect leader. Ang huling pahayag ni Alvin ay walang alinlangan na nakatuon sa tatlong tao mula sa Yin Yang sect Yang Peak.
Matapos siyang marinig ng tatlo ay nagningning ang kanilang mga mata habang nakatingin sa isa't isa. Pagkatapos, lumipad sila sa tatlong magkakaibang direksyon. Sa wakas ay dumating sina Irish at Jack. Dapat tayong maghiwalay at hanapin sila. Si Alvin ay lumipad ng mag-isa patungo sa kasing bilis ng kidlat pagkatapos niyang batiin silang dalawa. Sabay-sabay, naghiwalay din sina Irish, Jack, at ang Gold Dog at naghanap. Pareho niyang fiancé, karapatang Aries. Dapat ay outstanding sila. Nag-isip si Irish habang sinusuklay niya ang kagubatan sa ilalim niya. Pagkatapos ng kanyang amnesia, nalaman niya ang tungkol sa pagkakaroon ni Kelly at Megan mula kay Alvin noong papunta sila sa Yin Yang sect. 11:53. Dalawang batang ginang, kung mayroon man sa inyo, mangyaring magpakita kaagad. Mangyaring huwag magtago sa amin. Nandito ang iyong kasintahan. Pinatay niya si Emerson at ang kanyang anak, at siya ay magiging sect leader ng Yin Yang sect. Hinahanap ng dalawang vice peak masters ng Yang Peak ang dalawang babae na mataas at mababa habang sumisigaw ng malakas. Ang kanilang mga tinig na naglalaman ng origin energy ay umusbong ng malakas sa landscape at bumulaga sa mga maya sa mga puno. Gayunpaman, wala ni isang kaluluwa ng tao ang nakikita. Hinanap din nila tayo. What a obvious lie. Hindi ako makapaniwala na yumuko ng ganoon kababa ang Vice Peak Master ng Yang Peak para sabihing gumawa ng ganoong kalokohang kasinungalingan para akitin tayo at hulihin tayo. Sino sa tingin niya para mahuhulog tayo niyan? Dalawang babaeng nakasuot ng puting nagtago sa gitna ng mga palumpong sa isang kagubatan na may mahirap na lupain. Sila ay sina Megan at Kelly na nakatakas mula sa Yang Peak. Tumingin si Megan sa lalaking nasa katanghaliang gulang na lumulutang sa kalangitan at sinabi sa boses na puno ng paghamak, "Kuya Megan, magpatuloy tayo." Sabi ni Kelly kay Megan matapos makitang umalis ang Vice Peak Master ng Yang Peak. Manam, pagsang-ayon ni Megan, at ang dalawang babae ay mabilis na lumipad palayo sa Yang Peak, palayo ng palayo sa Yin Yang sect. Kung minsan, sadyang baluktot at liko-liko ang tadhana. Kung si Alvin o Jack sa halip na ang Vice Peak Master ng Yang Peak na naghahanap kina Megan at Kelly sa rehiyong ito, matagumpay na sana silang muling nakasama ni Alvin. Pagkaalis ng dalawang babae, si Alvin at ang iba ay nagpatuloy sa pagsusuklay sa lugar. Gayunpaman, hindi sila naghanap sa lugar kung saan na-explore na ng iba noon, na humantong sa pagkawala ni Alvin ng pagkakataong mahanap silang dalawa. Nagpatuloy sila sa paghahanap hanggang dapit hapon, ngunit alikabok lamang ang kanilang nakuha. Young Master, mukhang nakaalis na ang dalawang Young Mistress. Bulalas ni Jack pagkatapos magtagpo ang lahat. Ang mga mata ni Alvin ay kumikinang, at ang kanyang mukha ay nagpapakita ng mga palatandaan ng kalungkutan. He then murmured, "Akala ko makakasama ko ulit ang dalawa sa pagkakataong ito. Hindi ko mahulaan na magkakaroon ng biglaang pagbabago. Guru, hahanapin natin pareho ang liege ladies." Ito ay isang pambihirang eksena ng Gold Dog na umaaliw kay Alvin. Tama na. Tumango si Irish bilang pagsang-ayon sa sinabi ng Gold Dog. Kamahalan, mangyaring tanggapin ang aming kahilingan at maging sect leader ng Yin Yang sect. Gagawin ng lahat ng nasa Yin Yang sect ang iyong utos basta maging sect leader ka. Madaling gawain din ang paghahanap ng iyong mapapangasawa sa puntong iyon. Ang Guardian Elder ng Yang Peak ay tumingin kay Alvin at mas hinikayat siya na para bang kinakailangan na siya ay maging sect leader ng Yin Yang sect. Tama siya. Ang dalawang Vice Peak Masters ng Yang Peak ay tumango bilang pagsang-ayon sa sinabi ng Guardian Elder. Nagtaas ng kilay si Alvin at nag-isip ng malalim. Ang dahilan kung bakit gusto ng tatlong matataas na opisyal ng Yang Peak na maging sect leader ng Yin Yang sect ay para iligtas at protektahan ang anumang natitira sa sekta. Bilang isang first-rate na puwersa sa Innerland, ang Yin Yang sect ay mayroong maraming powerhouses upang panatilihin itong ligtas at maiwasan ang mga kaaway sa pag-target sa kanila. Gayunpaman, dahil sila ay isang first-rate na puwersa, ang Yin Yang sect ay maaaring gumawa ng maraming kalaban sa kanilang mga araw. Kabilang sa mga ito, maaaring may iba pang mga first-rate na puwersa.
Kung alam ng mga first-rate na puwersa ang tungkol sa kalagayan ng Yin Yang sect sa kasalukuyan, ipapadala nila ang kanilang powerhouse at aalisin ang Yin Yang sect mula sa mundong ito sa sandaling malaman nila. Young Master, sa tingin ko may punto ang matandang ito. Tumingin si Jack kay Alvin at sinabi gamit ang voice transmission, ang kahusayan ng buong Yin Yang sect na mahanap ang dalawang batang mistress ay tiyak na mas mataas kaysa sa paghahanap natin sa kanila ng mag-isa. Siyempre, kahit na magdesisyon si Young Master na huwag maging sect leader ng Yin Yang sect, mapipilitin mo pa rin ang mga natitirang senior officials ng sect na magpadala ng mga tao sa paghahanap sa ating dalawang batang mistress sa pamamagitan ng puwersa. Gayunpaman, kung gayon, natatakot ako na hindi sila magiging motibasyon sa paghahanap, ipinahayag ni Jack kay Alvin. Matapos makinig sa boses ni Jack, mahinang tumango si Alvin at sa wakas ay tumingin sa tatlong matataas na opisyal ng Yin Yang sect na nakatitig sa kanya na nagninangas na mga tingin. Sumasang-ayon ako sa iyong kahilingan na maging sect leader ng Yin Yang sect. Pagbati, sect leader. Sa sandaling natapos ni Alvin ang kanyang pangungusap, ang dalawang vice pitmasters ay agad na yumuko at binati si Alvin na may masayang pagtataka sa kanilang mga mukha. Ang Guardian Elder ng Yang Peak ay ibinaba din ang kanyang ulo upang kilalanin si Alvin. Gayunpaman, sa kaibuturan ng kanyang mga mata, maaaring kunin ng isa ang kasiyahan na naging matagumpay ang kanyang pamamaraan. Huwag kang magmadali na gawin akong leader ng sect. Mayroon akong kinakailangang kondisyon na dapat sangayunan ninyong lahat bago ako pumayag na maging leader ng sect ninyo, mahinahong sabi ni Alvin. Pakisabi ang iyong kalagayan, sect leader. Ang dalawang vice pitmasters ng Yang Peak ay humiling na may kakaibang tingin habang iniisip nila kung anong kondisyon ang hihilingin ng kabataang ito na nakasuot ng lila. Maging ang tingin ng Guardian Elder kay Alvin ay naglalaman ng ilang pagdududa at pag-aalinlangan, hindi alam kung anong uri ng kondisyon ang hihilingin ni Alvin. Dapat palitan ang pangalan ng Yin Yang sect. May kumikinang sa mga mata ni Alvin habang ang kanyang kulay ube na robe ay nagsimulang kumulo ng walang hangin. Si Alvin ay tila may kahangahangang kilos at pambihirang ugali, hindi katulad ng karaniwang Joe. Papalitan ng pangalan natin. Ang tatlong matataas na opisyal ng Yin Yang sect ay natigilan matapos makinig sa kalagayan ni Alvin, at hindi sila nakasagot sa oras. Pagkatapos nilang makahinga, nagsalubong ang dalawang kilay ng vice pitmasters nang maramdaman nilang masyadong malupit ang kalagayan. Ang pangalang Yin Yang sect ay hindi kasing simple ng isang pangalan ng sekta. Ang Yin Yang sect ay minana sa loob ng ilang libong taon, at ito ay ang akumulasyon ng kanilang kasaysayan. Kung ang Yin Yang sect ay pinalitan ng pangalan, iyon ay isang indikasyon na ang Yin Yang sect ay talagang naging kasaysayan. Walang makakaalala na nagkaroon ng sekta na tinatawag na Yin Yang sect pagkatapos ng ilang daang taon. Tatanggapin natin. Ang Guardian Elder ng Yang Peak ay tumango na bilang pagsang-ayon kahit na ang dalawang vice pitmasters ay nag-aalangan pa rin. Kuya Gareth yun. Ang mga mukha ng parehong vice pitmasters ng Yang Peak ay nabigla sa hindi makapaniwala. Hindi nila maisip na ang Guardian Elder ay pumayag sa ganoong kondisyon sa lalong madaling panahon. Ang katotohanan ay minsang binago ng Yin Yang sect ang pangalan nito, na nangangahulugan na ito na ang katapusan ng sekta. Mula noon, hindi na sila magiging miyembro ng Yin Yang sect. Naunawaan ng matanda kung ano ang tumatakbo sa isip ng vice pitmasters at sinabi niya sa boses na puno ng paghamak, ang Yin Yang sect ay mapapahamak sa mga kamay ng ating mga kaaway sa malapit na hinaharap kahit na panatilihin natin ang pangalan. Sa oras na iyon, lahat ng Yin Yang sect na disipulo ay mamamatay din. Iyan ba ang gusto mong wakas? Ang pagpapalit ng pangalan sa Yin Yang sect ay magliligtas sa mga disipulo ng sekta kasama ang pundasyon at pamana nito. Tiningnan ng matanda ang dalawang vice pitmasters na may malamig at mahinahong mga mata. Natahimik naman ang huli. Naunawaan nila na tama ang matanda, ngunit hindi nila matanggap ang katotohanan sa sandaling ito. Sila ay nanirahan doon sa buong buhay nila, at itinuring na nila ang Yin Yang sect bilang tahanan. At ngayon, ang kanilang tahanan ay mawawala na. Ito ay nagiging kasaysayan. Sumasang-ayon din kami dito. Nagngangalit ang dalawa at sa wakas ay pumayag din. Sect leader, since you plan to rename the sect,
it will require a new name in the future. I don't know if you have any idea or inclination on what the new name will be, sect leader. Tumingin ang matanda kay Alvin at nagtanong. Sekta. Nakatuon at binibigkas ni Alvin ang bawat salita. Kasabay nito ang pag-indayog ng kanyang purple na robe na walang hangin na tila sumasang-ayon sa sinabi niya. Sektang Alvin. Nagliwanag ang mga mata ng lahat ng naruroon matapos marinig ang sinabi ni Alvin. Magandang pangalan. Si Jack ang unang bumulalas. Kapareho ng pangalan ni Master. How domineering. Sinabi ng Gold Tog na purihin si Alvin sa parehong oras. Alvin. Nangangahulugan din ito na nakatayo sa itaas ng langit. Ito ay tiyak na isang dominanteng pangalan. Ang dalawang Vice Peak Masters ng Yang Peak ay tumango bilang pagsang-ayon. Sect Leader, pareho ba ang pangalan mo? Ang Guardian Elder ng Yang Peak ay tumingin kay Alvin at nagtatakang nagtanong habang kumikislap ang kanyang mga mata. Ang unang pangalan ni Master ay Darfield, apelyido Alvin. Sinagot ng Gold Tog ang Guardian Elder ng Yang Peak bago pa manibukan ni Alvin ang kanyang bibig. Alvin Sect, ang Guardian Elder ng Yang Peak, Gareth, nag-uulat sa Sect Leader. Ang Guardian Elder ng Yang Peak ay yumuko at nagbigay galang kay Alvin. Yumuko sa unang pagkakataon. Mukha siyang mapagpakumbaba, mahinhin, at prangka. Alvin Sect, Vice Peak Masters ng Yang Peak, Percival at Andre, nag-uulat sa Sect Leader. Hindi nagtagal, ang dalawang Vice Peak Masters ng Yang Peak ay sumunod sa pangunguna ni Gareth at magalang na yumuko kay Alvin. Percival Young. Andre Young. Tumingin si Alvin sa dalawang tao sa harapan niya. Sila ay isang matandang lalaki at isang nasa katanghaliang gulang na lalaki. Magkapatid ba kayong dalawa? Oo, Sect Leader. Tumango ang matanda. Ako si Percival Young, ang nakatatandang kapatid. Mas matanda ako kay Andre ng 13 taon. Gayunpaman, mas may talento si Andre kaysa sa akin sa cultivation dahil siya ay kasing kapangyarihan ko kahit na mas bata ako sa 13 taon. Sect Leader, I'm Andre Young, magalang na pakilala ng medyo may edad na lalaki. Tatandaan ko yan. Tumango si Alvin at inilipat ang kanyang tingin patungo sa Yang Peak sa malayo at sinabing, hindi ko alam kung kailan titigil ang pagputok ng bulkan sa Yang Peak. Pansamantala, ang Yang Peak ay hindi mabait. Tipunin ninyong tatlo ang lahat sa Yang Peak at i-accommodate silang lahat sa Yin Peak. Ang Yang Peak ay titigil na sa pag-iral mula ngayon. Bukod pa riyan, ang Yin Peak ay makikilala bilang Alvin Peak mula ngayon, sabi ni Alvin sa malutong na boses. Oo, magalang na sagot kaagad ni Gareth at ng Yu Brothers pagkatapos ni Alvin. Pagkatapos, nagmamadali silang pumunta sa Yang Peak upang tipunin ang mga disipulo doon na nagkakagulo. Wala nang anumang pagkakaiba sa pagitan ng mga disipulo ng Yang Peak at Yin Peak sa hinaharap. Mayroon lamang mga disipulo ng Alvin Sect. Ang Alvin Sect, ang pinalitan ng pangalang Yin Yang Sect, ay opisyal na pumasok sa gitnang yugto ng kasaysayan ng Cloud Continent, pinagsama ang mga tao ng Innerland kay Alvin bilang unang sect leader ng Alvin Sect. Congratulations, Young Master, sa pagiging sect leader ng Alvin Sect. Gamit ang heritage and inheritance ng Yin Yang Sect at lakas ng Young Master, ang Alvin Sect ay magiging first-rate force kaagad pagkatapos lumabas sa central area ng Cloud Continent. Binati ni Jack si Alvin. Congratulations, Master. Binati din ng Gold Tog si Alvin. Kasabay ng pagbutlak sa kanya, Guro, sa ilalim ng iyong pamumuno, lilikha ng mga walang kamatayang alamat ang Alvin Sect sa hinaharap. Hindi pa banggitin ang paglililim sa dalawang sinaunang angkan. Natatakpan ng dalawang sinaunang angkan. Tinitigan ni Alvin ang Gold Tog matapos marinig ang sinabi nito. Or else. Paano kung ipadala kita sa dalawang sinaunang angkan bilang kinatawan ng Alvin Sect upang ipakita ang ating mga lakas? Hindi makapaniwala ang Gold Tog na nabigo ang kanyang butlikang. Awkward siyang tumawa at pinilit ang isang nakakaakit na ngiti. Naniniwala ako na magagawa mo ito sa hinaharap, sabi ng Gold Tog ng buong kumpiyansa tungkol kay Alvin. Irish, punta din tayo. Nandoon ang Alvin Peak.
Hindi pinansin ni Alvin ang Gold Tog at inimbitahan si Irish na magsimula. Pareho silang nagtungo sa Alvin Peak. Salamat po at sinamahan ninyo ako, ingat lagi mga master.